Ako, isang basurero, nag-umpisa ng live stream pero ang atensyon ng buong bansa ay nasa akin na. Dahil ang nahuhukay ko ay hindi lamang mga piraso ng katawan, kundi pati mga granada na pang-negatibo 38. At sa paghuhukay ng gulay, natagpuan ko pa ang 1,000 taong libingan. Dahil sa bounty, yumaman ako at nagalit ang mga pulis dito. Minsan, gusto ko na talagang tumawag sa isa-isa zero. Siya, isang basurero. Ginagawa niya lahat ng trabaho namin. Ngayon, nakaupo ako sa tabi ng kalsada. Walang pag-asa hanggang ngayon. Natuklasan ko na pala na nalipat ako sa buong syudad ng Taishu. Kahit isang patak ng tubig ay hindi pa ako nainom. Dahil lang sa orihinal na may-ari ng katawan. Sumali sa isang live mystery game ng profesional na obserbasyon. Sa simula pa lang, ang trabaho ay magkalat ng basura, hindi lang para mabuhay. Kundi para pakainin din ang mataba. Na parang baka na kameraman. Ang totoo, lumaki akong mayaya. Ang trabahong ito ng paghahanap ng basura. Hindi ko talaga alam kung paano. Sa sandaling iyon, ang kameraman na si Chen Hu ay nagsalita. Kuya, ngayon walang tao. Bilisan mo at pumunta sa kabilang basurahan. Kung hindi, hindi pa kami natatanggal ng programa. Pero mamamatay na kami sa gutom. Nang marinig ko ito, napahiya ako at yumuko. Ginugulo ang lupa gamit ang aking kamay. Nag-urong ng matagal. Maghintay pa tayo. May aso pa sa tabi. Kapag umalis na siya, saka ako pupunta. Nang marinig na kailangan pang maghintay, si Chen Hu ay sumuko na. Muntik nang umiyak. Ngayong araw, pumayat siya ng mahigit 10 kilo. Kuya, pakiusap ko na sayo, hindi na ako kumakain gamit ang plato ngayon. Kahit isang bote ng mineral na tubig na pulutin mo, sipsipin ko na lang. Nang marinig ang daing ni Chen Hu, sumakit ang ulo ko at minasahe ang noo. Puta, sige na. Dahil nandito na tayo, gawin na natin ito ng husto. At kung manalo pa tayo, makukuha natin ang 1,000,000 premyo mula sa programa. Mas maganda rin ang magiging buhay. Sa pag-isip niyan, bigla akong tumayo mula sa lupa at tumingin sa malayong asong gala na si Jia. Handa nang dilaan ang bibig ng aso. Ngunit sa sandaling iyon, biglang may tumunog na anding sa isip ko. Mahal kong binata, na-activate mo ang sistema para sa mga mababang antas ng lipunan. Kasanayan, pagtuklas. Maniwala ka, kaya mong sumikat kahit sa panahong ito. Nang marinig ko ang sistema, muntik na akong lumuwa ng dugo. Puta, niloloko ba ako nito? Ngunit sa susunod na saglit, nakita ko sa harapan ko ang pilak puting basurahan. Biglang nagliwanag ng mahinang pulang ilaw. At sa harapan ko ay lumitaw ang isang transparent na screen. Matapos ang pagtuklas, kung hukayin mo itong basurahan, makakakuha ka ng mga basag na nagkakahalaga ng di bababa sa 1,000 piso. Bigla akong lumunok ng laway. Ilang pirasong karne na may tinapay ang mabibili ng 1,000. Sa totoo lang, 10 piso lang iyon. Diretso akong sumugod. Binunot ang basurahan. At pinalitan ito sa halamanan. Si Chen Hu na nasa likod ay biglang natulala. Kuya, teka. Nangungulekta tayo ng basura. Hindi nagnanakaw ng basura. Bakit mo pa dadalhin ang basurahan? Natatakot ba talaga si Chen Hu? Ito ay pampublikong ari-arian. Masisira, kailangan magmulta. Sa ganitong kalagayan nila, saan sila kukuha ng pera pambayad? At ang mga manonood sa livestream ay nataranta rin. Hindi ito ang number 3, boss. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Nababaliw na ba siya? Nataranta rin ang malaking asong dilaw sa tabi. Ngayong gabi may nagdala sa kanya palayo. Teka, tignan niyo kung ano ang nasa basurahan. Ngayon ay binaligtad ko na ang basurahan. Natapon lahat ng basura sa sahig. Napagtanto na ang kumikislap na pulang ilaw ay hindi iba, kundi isang mahigpit na nakabalot. Itim na plastic bag. Bahagyang kumunot ang aking noo. Ano kaya ito? Karne na may kulay asukal. Sobra pa sa 1,000 piso. Sa pag-isip nito, inabot ko at pinunit ang bag. Ito si Chen Hu. Dala-dala ang kamera, sumunod siya. Kuya, ibalik mo na ang basurahan. Kung hindi, yung malaking asong dilaw ay hahabol at hindi ko mapipigilan. At saka, tayo ay namumulot ng basura. Hindi kriminal. Ngunit sa susunod na segundo, ang mga salita ni Chen Hu biglang naputol. Nakita ang palad sa loob ng bag. Naglabas ng isang matinis na sigaw. Ako rin ay natakot at natauhan. Kami ay gumulong-gulong at gumapang. Lumabas sa halamanan. Nakahiga sa lupa at nagsuka ng asido. Sumabog ang live stream. Ang aking mga mata. Tao, ito ay kamay ng tao. Sakit, sakit. Hindi. Ito ay mga piraso ng katawan ng tao. Natakot ako, halos mawalan ng malay. Habang nag-uusap-usap ang lahat, biglang naputol ang live stream. Sa oras na yon, sa likod ng entablado ng programa, magulo ang lahat. Malinaw nilang nakita. Iyon ay mga pira-pirasong katawan ng tao. Kahit na agad nilang pinatay ang live stream. Pero huli na, nakikita ang pag-aalala ng lahat. Ang direktor na si Niu Chuang ay mahinahong uminom ng tsaa. Ano ang dapat ipag-alala? Normal lang na magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari sa live. Ito ay nagkataon lamang.
Hintayin matapos ang pag-aayos, saka na lang mag-live muli. Nga pala. Bantayan ng mabuti ang pangatlong contestant na si Linyan. Kung magkaroon siya ng problema sa pag-isip, papaalisin siya ng maaga sa kompetisyon. Isang grupo ng mga tauhan ng produksyon. Tumango si Sonson, ng direktor na si New Chuang. Labis na hinahangaan. Talagang isang veteranong direktor. Nakakita ng ganitong bagay pero kaya pa ring manatiling matatag. Samantala, nagkaayos na rin kami ni Chen Hu. Agad na nakipag-ugnayan sa lokal na tanggapan ng kalidad at kaligtasan. Wala pang kalahating oras. Puno na ng mga sasakyan ng tagapagpatupad ng batas sa dulo ng kalye. Nagunat ang mahabang linya ng babala. Siksik sa mga residenteng nakatira sa malapit sa labas. Kahit anong paalisin, ayaw umalis. Halos lahat ng kayang bumaba ay dumating. Pati ang mga matatandang hindi na makagalaw sa kama. Pinipilit ang kanilang pamilya. Nabuhatin sila patungo sa lugar. Lahat sila ay may takot sa mukha. Subalit may kaisipang manood ng kaguluhan. Samantala, sa loob ng kordon, ang mga pulis na namamahala sa pagsisiyasat. Ang sinabi kay Kapitan Wang Tijun, "Kapitan, ang mga bahaging natagpuan ngayon, mula sa mga putol na bahagi, ay malamang nakatulad ng mga naunang natagpuan, ay kabilang sa iisang set ng modelo ng props. Ang detalye ay kailangan pang maghintay ng resulta ng pagsusuri at analisis." Tumango si Wang Tijun. Pinadala ang mga piraso pabalik sa himpilan. Pagkatapos ay tumingin sa akin at kay Chen Hu. "Kayo dalawa, sumama kayo sa amin ng isang biyahe. Kung walang problema." Bago pa man matapos ang sinabi, agad akong tumango ng sunod-sunod. Sige. Gusto ko lang magtanong. Libre ba ang pagkain namin?" Tumango pa rin siya. "Walang problema. At dahil natagpuan nyo ang mga piraso, may 1,000 piso na gantimpala mula sa himpilan." Nang marinig ang mga salitang iyon, bigla akong tuwang-tuwa. Kaya pala ang 1,000 piso na sinabi ng sistema ay narito. Pagkatapos, si Chen Hu at ako ay masayang sumakay sa motorsiklo. Pagkatapos ng proseso ng pagsulat ng pahayag, hawak ang gantimpalang pera. Kumaway kay Wang Tijun. Bitbit ang basag na sako. Masayang umalis sa istasyon ng pulisya. Nakatayo si Wang Tijun sa pintuan. Napabuntong hininga. Akala nila mawawalan sila ng gana. Pero dalawa silang kumain ng 7 mangkok ng pansit. Pati na yung para sa akin at sa kasamahan ko ay naubos. Ngayon, naglalakad kami ni Chen Hu sa kalsada. Muling nagbukas ng live stream. Ilang hakbang pa lang. Lumapit si Chen Hu sa akin. "Kuya, pwede bang manlibre ka ulit sa akin?" Kanina, nakatitig lang si Kapitan Wang sa akin. Hindi tuloy ako nakatikim ng maayos. Iwinasiwas ko ang kamay. Agad sumang-ayon. Nagpa siyang kumain ng barbecue. Buti na lang nagdilim na rin. Pumunta sa barbecue street. Baka may makapaikot pa tayong mga gamit. Dumating kaming dalawa sa barbecue street. Kaupo lang namin at pag-order. Nakita ko na ang basurahan sa pintuan. Katulad ng kaninang umaga, namumula ang ilaw. At gaya ng inaasahan, may beep ang sistema. Matapos ang pagsisiyasat, buksan ang basurahang ito. Makukuha ang hindi bababa sa 1,000 piso na cash reward. Lumunok ako ng laway. Dahan-dahang tumayo. Dumiretso sa basurahan. At bumunot ng pamilyar na itim na plastic bag. Nanginginig ang kamay ko. Itinaas ito. Handa nang tawagan si Chen Hu para mag-report. Pero biglang, ang may-ari ng barbecue shop. Tumakbo palapit. Tinuro ako at sinigawan. "Hoy! Anong ginagawa mo? Ihulog mo yan. Sino ang nagpayo sa iyong magdala ng basura sa tindahan?" Pagdating ninyo, napansin ko na agad ang kakaiba. Ngayon, namumulot ka ng basura. At sa harap mismo ng aking tindahan. Wala akong masabi. Hindi alam kung paano ipapaliwanag. Nakita ako ng may-ari na tahimik. At tiningnan ang aking panginginig. Nagkaroon siya ng biglaang ideya. Baka ito ang bagay na dati. Sa pag-iisip nito, inagaw niya ang bag. Ito ang nawawala sa aking tindahan. Itong bag. Tanghali kong nakita mismo na itinapon ng may-ari yon. "Lene, talagang gusto mong magnakaw? Kung ayaw kang maniwala, tatawag ako ng 110 ngayon. Kayo dalawa, kayo'y nagsagutan. Ako ay tulala. Lahat ay kayang sabihin na sa kanila nawala. Hindi ko napigilan ang pagsubok. Sigurado ba kayo na sa inyo nawala? Kalokohan. Nakita ng aming mga empleyado. Kung gusto mong kumain, kumain ka. Kung hindi, huwag mong hadlangan ang aking negosyo." Pagkasabi, dala-dala ang bag, bumalik siya sa tindahan. Hinawakan ko ang aking ilong. Inabot ang kamay kay Chen Hu. "Nasaan ang cellphone?" "Pahiram," tatawag ako. Tatanong sa pulisya kung may gantimpala kung matatagpuan ng suspect. Kung may dagdag na gantimpala. Mabilis na sumagot ang telepono. "Hello. Magandang araw. Pwede po ba si Kapitan Wang Tijun? Ako si Linya na pumunta kanina. Ang hinahanap ninyo. Mukhang natagpuan ko na naman. Nasa Yering Street, sa bawang Yering Shop." Nga pala. Sabi ng may-ari na sa kanya nawala. Meron pa siyang saksi. Bilisan niyong pumunta.
Pagkasabi, pinatay ko ang tawag. Sa susunod na segundo, nakita ko ang may-ari. Dala-dala ang bag, biglang lumabas. Saklolo. Takbo. May paa. Tumakbo ng malayo at nangunguna. Si Chen Hu naman ay nakikipagtulungan sa pag-angat ng kamera. Nagkagulo na naman ang mga manonood sa livestream. This is it. Binabati natin si Kalahok Ileye, 3. Dagdag 1 piraso ng katawan muli. Umabot na sa 10,000 ang tao. Grabe! Kaninang umaga, wala pang 100 ang nanonood sa livestream na ito. Ngayon, 10,000 na. Iisa lang. Tama nga. Nakakita ka na ba ng naglalaro ng puzzle ng mga piraso ng katawan? Si Kalahok Ileye, 3 lang ang ganyan. Siyempre, hindi ko yon alam. Dahil sa oras na yon, ako'y nakikipagtulungan sa investigasyon at inaalo ang umiiyak na mo. Kuya, huwag kang umiyak. Maging matapang at panindigan ang ginawa mo. Sa susunod na buhay, mag-ingat ka na lang. Nang marinig iyon sa akin, lalo pang umiyak ng malakas ang amo. Sumigaw si Wang Tijun ng malamig. Inutusan niyang dalhin ang amo palayo. Pagkatapos, pinagbintangan kaming dalawa ni Chen Hu. Sa loob ng 1 araw, nakahanap ng 2 mahalagang ebidensya. Kahit saan tingnan, hindi ito normal. Kinabahan ako sa tingin niya. Agad akong nagpaliwanag. Kapitan Wang, swerte, talagang swerte lang. Kanina, handa na kaming kumain ng midnight snack. Nakita namin na puno na ang basurahan. Kaya naisip naming maghanap ng inumin o ano paman. Huminga ng malalim si Wang Tijun. Talagang pinaghihinalaan niya ako. Pero naka-livestream kami buong oras. Wala kaming oras para gumawa ng krimen. Ngunit ang lahat ng tauhan niya ay naghanap. Wala silang nakitang kahit ano. Samantalang kami, basta-basta nangalap. Nakakita agad ng 2. Walang magawa si Wang Tijun, sumuko na lang. CJ, mamaya sumama kayo sa amin. Sundin niyo ang proseso. Tapos na ang tulong, kunin niyo ang pera at umalis na. Pagkasabi niyon, umakyat siya sa sasakyan. Naglakad ng 2 hakbang tapos lumingon ulit. Tama. Sasabihin ko sa inyo. Ngayong gabi, mahigit 30,000 basurahan. Lahat ay lilinisin. Tulala ako sa gulat. Nakatayo ako sa loob ng bakuran. Hindi ko pa rin nakalimutang kunin ang mga inihaw na karne sa mesa ng iba. Dahil nagbayad naman ako. Sayang kung hindi ko kukunin. Natapos na ng 2 ang kanilang pagsasanay na pamilyar. At oras na ng madaling araw. Si Linyan ay may dalang mga inihaw na karne at mukhang naawa. Kuya, sarado na ang kantina ngayong oras. Paano namin kakainin ang mga karne na ito? Nakatayo ako sa loob ng bakuran. At sadyang umikot pa ako. Sa huli, itinuon ko ang aking tingin. Sa maliit na kubo ng bantay. Hindi pa yata natutulog si tatay, di ba? Tatay, may maliit kang kalan dito. May dala akong mga inihaw na karne. Pwede mo bang painitin para sa akin? May alak ka pa pala rito. Sa gulat na mukha ni tatay. Dinala ko si Linyan. Pumasok kami sa loob, inihaw na karne at kaunting alak. 1 subo ng karne, 1 lagok ng alak, saya na saya. Tatay, ang ganda ng buhay mo rito ah. Bantay ka lang, may alak ka pang maiinom. Nga. Si tatay nalasing na nang marinig niya ito. Biglang nagsimulang humagulgol. Napakahirap ng buhay ko. 50 taon kong hinintay ang una kong pag-ibig. Hinintay kong mamatay ang asawa niya. Pero ngayong araw ay nag-asawa na siyang muli. At hindi man lang ako inimbita. Kahit papaano, sana pinayagan man lang akong magbigay ng regalo. Tulala akong nakatingin kay tatay. Habang siya'y humahagulgol. Matapos ang ilang sandali, tumayo ako at sinabi, Tatay, huwag kang malungkot. Bibili ako ng 2 pang bote para sayo. Ngayong gabi, sasamahan kita sa pag-inom. Pagkasabi niyon, iniwan ko si Linyan. Lumabas ako at pumunta sa tindahan para bumili ng alak. Pero pagkaraan ng 2 minuto, ngunit niyakap ko ang bakal na basurahan sa pintuan. At nagmamadaling bumalik na may pagkabahala. Inilapag ng malakas ang basurahan sa mesa. Kumindat si Lolo. Tumingin sa basurahang kalahating taas ng tao na ginagalaw lang. Binata. Kahit gaano pa kalakas uminom si Lolo. Hindi pa siya uminom sa ganitong lalagyan. Tumutulo ba ito? Samantala, si Wang Tijun na nakasuot ng uniforme ng tagalinis ay kasama ng mga tauhan na sinusuri ang basurahan. Mag-ingat kayong lahat. Ang mga naghahalukay ng basura ay 2 beses nang nakakatagpo ng mga pahiwatig. Ibig sabihin sinasadya ng suspect. Ang huling pakete ay tiyak na nasa basurahan pa rin. Nang marinig ito ng mga kasapi, bawat isa ay nagangalit ang mga ngipin. Punong-puno ng sigla. Kahit ano paman, ang huling piraso ng pakete ay hindi na dapat makuha ng naghahalukay ng basura. Sila ang mga propesyonal. Ngunit hindi nila inaasahan. Nakadaan na sa 5 buong kalye. Ang likod ng sasakyan ay may dagdag na ilang plastik na balat. Dahil sa akala ng lahat ay nahalughog na nila. Hindi pwedeng umuwing walang dala. Tiningnan ni Wang Tijun ang mga bote. Napakaraming bote. Malamang makakakuha ng mahigit 100 yuan. Sa sandaling pumasok ito sa isip. Siya mismo ay nagulat.
Nagpapatupad ako ng misyon. Bakit ko iniisip ang mga ito? Habang medyo naliligaw siya ng isip, biglang tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Inilabas at tiningnan. Si Lolo Kin nabantay. Sa katunayan, ang karanasan ni Lolo Kin sa trabaho ay sagana. 20-30 taon na siyang nagbabantay ng pinto. Nagbantay siya sa pintuan ng pabrika. Nagbantay siya sa pintuan ng gusali. Maging sa pintuan ng dormitoryo ng mga babae ay nagbantay siya. Sa madaling salita, lahat ng uri ng pintuan ay kanyang binantayan. At napakaganda ng kanyang reputasyon. Maingat sa trabaho at hindi kailanman nagkaroon ng problema. Sinagot niya ang tawag. Narinig niya ang napakalakas na sigaw ni Kuya Kin. Xiao Wang, bakit hindi ka pa bumalik? May ulo sa basurahan. Nasa basurahan sa harap ng istasyon ng seguridad. Biglang sumabog ang isip ni Wang Tijun. Ang natira na lang sa isip niya, basurahan sa harap ng istasyon ng seguridad. Ilang malalaking titik. Matapos siyang huminahon, agad siyang tumawag sa mga kasamahan na nasa malayo. Lahat agad na umuwi. Dala-dala ng mga kasamahan ang kanilang mga nakuhang bagay. Sabay-sabay silang nagsitakbo palapit. Kapitan, bakit biglang kailangan umuwi? Marami pang kalye. Maghanap pa. Baka mamaya sapat na ang pera ngayong gabi. Nga, hindi nyo alam. Maraming magagandang bagay sa basurahan. Kakahanap ko lang ng isang maliit na henyo. Bago pa. Ano ka ba? Kakahanap ko lang ng sinunog na medyas. Anong tatakbayan? Pinakinggan ni Wang Tijun ang mga kasamahan. Habang naglalarawan ng kanilang mga nakuha, unti-unting umumbok ang mga ugat sa kanyang noo. Tigilan nyo na ako. Nakalimutan na ba nyo kung ano ang trabaho nyo? At sino ang nagsabi kanina? Sa harap ng istasyon ng seguridad, walang problema ang basurahan. Umuwi at sumulat ng 30,000 salitang ulat. Makalipas ang isang oras, bumalik si Wang Tijun at ang kanyang grupo sa istasyon. Pagpasok, nakita nila ang 2 dissection table. At si Kuya Kin nabantay. Tahimik na nakaupo sa harap. At may isang pilak na basurahan. Muntik nang mabali ang mga ngipin ni Wang Tijun. Nagpadala siya ng daan-daang kasamahan upang maghalungkat ng basura sa labas. Nasayang ang ilang oras. Sa huli, sa mismong harap ng bahay nila, ninakaw ang kristal. Pagkatapos pakinggan ang buong kwento mula kay Kuya Kin, muntik nang mabaliw sa sobrang galit. Tandang Kin, 20 taon nang bukas ang pinto. Hindi ba alam na bawal uminom habang nakaduty? Kahit anong dahilan mo, hindi tatanggapin. At kayong dalawa, kinuha na ninyo ang premyo, bakit hindi pa kayo umalis? May serbesa pa at pata ng baboy. Ipaliwanag niyo sa akin. Nagmumukha na kayong mga pata ng baboy. Bakit kayo nangangalkal sa basurahan? Ano, tumakas ba ang pata ng baboy? At napunta sa loob ng basurahan? Hindi matanggap ni Wang Tijun. Nasa mundong ito, may ganitong tsokolate. Pero nangyari ito. At wala rin akong masabi. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Dumating na ang tadhana. Hindi pwedeng hindi pulutin. Habang pinapanood si Bingbing na nagugulumihanan si Wang Tijun, umiti pa rin siya at nagpaliwanag. Kapitan Wang, kasalanan ko lahat. Sisiguraduhin ko simula ngayon. Hindi na ako maghahalukay ng basura. Hindi na ako magbibigay sa inyo ng problema. Sa totoo lang, mahirap na rin ang mag-ipon ng basura ngayon. Hindi ko na alam kung saan napupunta ang mga bote ng inumin. Pero habang sinasabi ko yon, may nakita akong ilang mga enforcer ng seguridad. Kinalagkad mula sa trunk ang ilang sako na gawa sa ahas. Puno ng mga kalat at basura. Natigilan ako sa hangin ng ilang segundo. Bigla kong binago ang sinasabi ko. Ay, Kapitan Wang, wala kang dapat ikabahala, hindi ko na kayo sasamahan sa pangungulekta. Sabihin ko na nga lang, hindi naman kailangan ang mga naunang bagay. Ano yon? Kailangan ko bang tulungan kayong makipag-ugnayan sa istasyon ng pagbili? Ang istasyon ng pagbili na itinakda ng production team. Mas mataas ang presyo ng kaunti. Kumalabog. Ang mga ngipin ni Wang Tijun ay nagdikdik. Ngayong kumpleto na ang mga piraso. Dapat siyang matuwa pero hindi ko alam kung bakit. Wala akong maalalang ngumiti. Pero buti na lang. Sigurado akong hindi na muling makikita ang dalawang ito. Makalipas ang kalahating oras, lumabas kami ng himpilan ng pulisya dala ang 1,000 piso. Bahagyang nagliwanag na ang langit sa labas. Sobrang pagod na kami ni Chen Hu. Kuya yan. Hindi ko na kaya. Pwede bang humanap muna tayo ng tulugan? O kaya mag-check out na lang tayo? Mas mababawasan pa ang kompetisyon. Inisip-isip ko. Tinimbang ko ang posibilidad ng solusyon ni Chen Hu. Pero saan tayo matutulog? 75 araw ang kompetisyong ito. Malayo pa ang 3,000 piso para sa luho. Hindi natin kayang magstay sa hotel sa syudad. Nang makapagdesisyon na, isinama ko si Chen Hu at pumara ng taxi. Manong, dalhin mo kami sa labas ng syudad, maghanap ng matutulugan. Kung saan mo gusto, bahala ka na. Basta't pwedeng mahiga at makatulog, okay na. Sabi ko, sabay kaming humikab ng mahaba ni Chen Hu. Sumagot ang driver ng EI. Muling pinaandar ang taxi. At narinig ang malakas na hilik mula sa likod. Tumingin ako sa rearview mirror. Tulog na ng mahimbing ang dalawa sa likod. Inis na naggalit ang driver.
Dalawang batang hindi nag-aaral ng mabuti. Halatang magdamag nag-computer. Katulad ng anak ko sa bahay. Kung hindi ko mapagalitan ang anak ko, kayo kaya, kakayanin ko. Nagmumukmok ang driver. Bumirit ng takbo palabas ng syudad. Pakiramdam ko'y walang malay akong nakatulog. Humihip ang mahinang simoy ng hangin. Napakalambot ng kama. Mas comfortable pa kaysa sa 5-star hotel. Gusto kong lumiko para matuloy ang tulog. Ngunit hinila ako ni Chen Hu para gumising. Saan ba ito? Paano tayo napunta rito? Dahan-dahan akong nagmulat. Ang nakita ko ay luntiang-luntiang damuhan. At narinig ko ang boses ni Chen Hu. Pre, mabait talaga ang driver na ito. Kanina ko lang sinuri. Narito pa ang pera natin. Narito rin ang kamera. Kinamit lang niya ang pamasahe. Buti na lang may mabuti tayong nakasalamuha. Hindi lang tayo hinatid dito. Karga pa ang mga dala natin. Hindi na tayo ginising. Tumayo na ako at nag-unat-unat. Gulat na sigaw ko. Nga. Sa panahon na yon, ang mga driver na kagaya niya. Bihira na. Habang nag-uusap ang dalawa, inayos nila ang gamit at muling naglakad. 4:00 na ng hapon. Kapag nakalabas tayo rito. Oras na ng pagkain. Hindi inaasahan, ilang hakbang pa lang. May amoy ng inihaw na manok. Sumalubong sa amin. Baka nasa isip lang natin dahil sa tulog. May nagkakamping kaya rito malapit. Sumunod ako at si Chen Hu sa amoy. Lumabas kami ng kakahuyan. Ngunit nang makita ang nasa harapan, biglang nanlamig ang aming katawan. Mula talampakan hanggang bungo. Sa harapan, siksikan ang mga lapida, hindi mo makita ang dulo. Itong lugar. Diretso tayo sa sementeryo. Habang nakatulala kami, biglang may sumigaw mula sa malayo. Sino kayong dalawa? Naku, bitbit pa ang kamera. May dala pang sako. Kayo pala ang nagnakaw. Tulong! Huliin ang magnanakaw. Magnanakaw ng kabaong. Gusto kong lumapit para magpaliwanag. Ngunit biglang may sumulpot na ilang tao. Nakasuot ng uniforme ng estudyante. May dalang asarol at pala. At isa pa ang sumisigaw. Napakalaking inihaw na manok. Ay biglang dumiretso sa amin. Wala akong sinabing iba. Hinila ko si Chen Hu at ang ulo. Hindi na lumingon pa, tumakbo papunta sa sementeryo. Hindi na kaya. Talagang hindi na ako makatakbo. Hindi sa sinasabi ko sa'yo. Hindi mo ba ako matutulungan sa daan? Bitbit ko ang mabigat na kamera na higit 10 kilo. Muntik na akong matamaan ng inihaw na manok ng matandang babae. Habang nagsasalita, humihinal din ako ng malalim. Hanggang sa ilang sandali pa. Bahagya ng huminto ang paghina ko. Tumingin-tingin sa paligid ng kagubatan. Nakita ko na may maliit na bahay sa likod. Mahina-hina. Itinuro iyon at sinabi, "Tara na. Pumunta muna tayo doon para magpahinga. Hintayin na lang bumaba ang dilim bago tayo bumaba ng bundok. Tiyak na hindi tayo makakalabas ngayon." Muling binuhat ni Chen Hu ang kamera. Dumaan silang dalawa sa kabubatan. Papunta sa maliit na bahay at natuklasan. Ito ay isang walang nakatirang sira-sirang bahay. Tinitigan ni Chen Hu ang sementeryo. Walang hanggang pasilyo. Ang tungkol sa halimaw. Iniisip ko lang kanina. Sinong mabuting tao ang magtatapang tumira dito? Kuya, kapag dumilim na, umalis na tayo agad. Pakiramdam ko ang dilim at nakakatakot dito. Sa tingin ko sa ngayon, baka nagmumura na ang mga manonood. Tumango ako. Binuksan ang pinto ng bahay. Matapos magmasid ng kaunti, naghanap ng lugar para maupo. Handa nang magpahinga ng mabuti. Ngunit nang dumako ang tingin sa sulok, ang sistema panel, biglang nag-pop up ng detection. Isang kutsilyong pangluto ang lumabas. Maaaring makuha na ang halaga ay hindi bababa sa 10,000 piso. Tiningnan ko ng mabuti. Saka ko lang napansin na sa lupa, nakasaksak ang isang cleaver. Nakalabas ang hawakan. Itong lumang cleaver na ito, hindi lang 10,000 iyan. Puno ng pag-aalinlangan akong lumapit. Dalawang kamay kong hinawakan ang hawakan. Hinugot ko ang cleaver. Si Chen Hu naman ay lumapit dala ang kanyang kamera. Kuya, ang basurang ito ay pwedeng ibenta. Sa wakas may nakita tayong kalat. At sa oras na yon, tinitigan ko ang dumikit sa cleaver. Na mapula-pulang lupa. Nanginginig ang katawan. Lumingon kay Chen Hu. Chen Hu, ano ito sa ibabaw? Hindi ba ito dugo? Natigilan si Chen Hu. Dahan-dahang lumapit. Hinawakan ang lupa na dumikit sa cleaver. Kiniskis ito ng kamay. Pula. Basa pa. Hindi pa tuyo. Biglang sumama ang pakiramdam ni Chen Hu. Handa na akong hilahin paalis. Sa sandaling iyon, pareho kaming nakaramdam ng kakaiba. At bigla na lang, kinuha ng lalaki ang kahoy na batuta sa tabi niya. Sinalakay kami. Sa aking instinct, itinaas ko ang cleaver na hawak ko. Ibinato sa lalaki. Sa livestream room, nagulantang ang lahat sa biglaang pangyayari. Diyos ko, ano itong nangyayari? Bilisan, may tagaroon ba? Tumawag na ng isa-isa 0. Puta, nakakatakot. Ang kakaiba ng ika-4 na mamamayan.
At sa likod ng programa, nagulo na ang lahat. Nagmumura ang mga staff. Mula nang natuklasan kahapon, ang pangalawang itim na plastic bag. Hindi na sila makahinga ng maluwag. Ngunit mabuti na lang at si Chen Hu ay hindi nakakuha ng hindi angkop na mga eksena. Medyo nakahina sila ng maluwag. Subalit sumunod na lumitaw ang ikatlong itim na plastic bag. Hanggang sa ngayon ay hinahabol sila. Ang kanilang pinipigilang hininga ay hindi nila mailabas. Natatakot sila na may lalabas na hindi dapat. Hindi talaga nila maintindihan. Paano nagkaroon ng ganito kakaibang kalahok na nakaengkwentro ng napakaraming pangyayari? Isang grupo ng mga tao ang matamang nakatingin sa kamera. Handa anumang oras kung kailangan bang isara agad ang live stream. Ang direktor na si Niu Chuang ay huminga ng malalim at umaliw. Huwag kayong mag-alala. Lahat ito ay nagkataon lamang. Hindi ito makakaapekto sa paggawa ng programa. Subalit pagkasabi niyon, ay lumingon siya at kumuha ng mga gamot sa bulsa. Palihim na uminom ng 2 tableta. Samantala, sa silid ng pulisya, si Wang Tijun at ang kanyang mga kasamahan na may mga mata na haggard ay nag-uusap tungkol sa kaso. Lumabas na rin ang ulat mula sa laboratorio. Batay sa kasalukuyang mga pahiwatig, ang pinangyarihan ng krimen ay malamang na ang Harmony Memorial Park sa labas ng bayan. Maghanda kayong lahat. Kikilos tayo sa loob ng 5 minuto. Sa utos ni Wang Tijun, lahat ng tao sa silid ay kumilos na. Biglang may naalala si Wang Tijun. Tinawag niya ang isang bantay. Hindi ba't sinabi ko sa iyo na bantayan ang kalagayan ni Linyan? Saan sila pumunta pag alis nila? Lumabas ba sila ng bayan? Nagulat ang bantay. Agad niyang kinuha ang telepono at binuksan ang live stream. Subalit bago pa man lumabas ang imahe, narinig mula sa live stream ang sunod-sunod na hiyawan. Mabilis na lumapit si Wang Tijun para tumingin. At nakita niyang sobrang gumagalaw ang kamera. Tila si Chen Hu ay tumatakbo ng mabilis dala ang kamera. Nakatutok ang kamera sa likuran. Malabo mang makita. May isang lalaking nasa katanghalian ng edad na humahabol gamit ang isang tabla. Sa pagtingin sa anino ng lalaki, biglang may kung anong pumasok sa isip ni Wang Tijun. Ang anyong ito ay parang ang pinaghihinalaan nilang mamamatay tao. Masyado bang marahas iyon? Sa pag-iisip ng ganito, sinubukan ni Wang Tijun na magsalita. Maaari bang makita kung saan ito? Kinamot ng batang pulis ang kanyang ulo. Biglang lumaki ang kanyang mga mata. Kapitan, malamang ay ang mag-asawang Hijiafan. Kaninang hapon ay natutulog pa sila roon. Sa tingin ko ay nasa parehong lugar pa rin ang topografiya. Nang marinig ito, pumikit si Wang Tijun ng walang lakas. Tumigil ng halos kalahating minuto. Pumunta sa departamento ng logistic. Tawagin ang accountant. At ipaghanda siya ng mga dokumento ng bonus. Sumama sa amin sa pag-alis. Kung walang aberya, ang nasa gitnang edad na dumidikit sa 2 tao ang mamamatay tao. At sa oras na ito, sa kagubatan sa likod ng muyuan, nagkagulo ang lahat. Ang nasa likod natin ay patuloy na humahabol. Hinabol kami ng mahigit kalahating oras. Pero ginamit ko lang ang likod ng kutsilyo para tapikin. Kailangan bang maging ganito siya kahigpit? Humihingal akong tumakbo ng mabilis. Sa likod ko, si Chen Hu ay humihingal. Humingal-hingal. Kuya, teka muna ako. Kung tatakbo pa tayo, ako ay mapapagod. Hindi. Ginoong Lee, may awa ka ba? Kahit nadalhin mo ang aking kamera para sa akin. Napakunot ang aking noo. Habang nag-aalangan kung magpapakita ng konting awa, biglang may malakas na putok sa likod. Sabay kaming huminto ni Chen Hu. Lumingon kami. Nakita naming si Dama ay may hawak na inihaw na manok. Samantalang ang nasa gitnang edad ay nahulog na sa lupa. Sa wakas ay nahuli ko kayo. Hindi kayo nagtanong. Ako ay dating miyembro ng provincial team. Ngayon, sabihin niyo sa akin ang totoo. Sino sa inyo ang nagnakaw ng alay ng aking asawa? Tulala akong tumingin sa pinagpapawisang si Dama. Bumubuhos ang malalaking butil ng pawis sa kanyang noo. Agad mula sa kanyang bulsa. Tumakas ng 200 piso, ibinigay ang 2 kamay kay Dama. Dama, lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Kami ay mga basurero. Itong 200 piso ay pambili ng alay para sa matanda. Huwag ninyong sabihin kulang ito. Pagsapit ng dapit hapon, sa may pintuan ng sementeryo ng Hijiahuan, isang mahabang pila ng mga sasakyan ang maayos na nakapark. May insidente sa loob ng sementeryo. Hindi lang ang istasyon ng pulis ang dumating, pati na rin ang maraming mamamahayag. Bawat isa ay may bitbit na kamera. Nagmamadaling pumasok sa sementeryo. Sa maliit na gubat sa likod ng sementeryo, nakatayo si Wang Tijun sa pintuan. Walang emosyon ang kanyang mukha. Hindi malungkot, hindi masaya. Manhid na siya. Talagang manhid na. Napagtibay na. Ang nasa katanghalian na lalaki ay ang suspect. Hindi na kailangan ng maraming pagsusuri, dumating sila. At umiyak na nag-amin. Isang kahilingan lamang ang kanyang inilahad. Hayaan si Dama na lumayo sa kanya. Huwag siyang paluin ng inihaw na manok. Matapos ayusin ang eksena, huminga ng malalim si Wang Tijun. Lumapit sa amin. Nagtataka ako. Paano naman kayong mga basurero ay nakatakbo ng mabilis? Ano bang makukuha ninyo rito? Ang mga panganang patay.
Tiningnan ko ang galit na mga mata ng mga pulis sa paligid. Sa huli ay pinili kong yumuko at walang imik. Sa gitna ng pagkakawaglit ng sitwasyon, isang grupo ng mga mamamahayag na may hawak na mikropono ay biglang sumugod. Hindi man lang binigyan ng pagkakataon si Huang Tijun na makapagreaksyon. Inikit na nila ang mikropono sa kanyang mukha. Kapitan Huang, sa ganitong malagim na insidente sa inyong nasasakupan, nabalitaan naming binigyan kayo ng 1 linggo para malutas ito. Ngayon ay 2 araw pa lamang ang nakalipas. At nahuli na ang kriminal. Mayroon ba kayong teknik sa paglutas ng kaso? Kapitan Huang, maaari ba ninyo kaming bigyan ng kaalaman kung ano ang dahilan ng mabilis na paglutas ng kaso? Ang pagkakadakip ngayong araw. Kaugnay ba ito sa kagabi? Sa operasyon sa basurahan? Maaari bang magbigay ng detalye? Si Huang Tijun ay nanginginig ang bibig. Pakiramdam niya ang mga reporter na ito. Bawat isa ay nakakatakot at nakakasira ng loob. Paano niya ito sasabihin? Sasabihin ba niya na nakatagpo siya ng 2 basurero at nasolusyonan na ang kaso? Si Huang Tijun ay huminga ng malalim. Paumanhin, mga kaibigan. Ang kaso ay iniimbestigahan pa. Sa ngayon ay hindi maginhawang ibunyag. At sa sandaling ito, biglang may isang reporter sa karamihan. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang katawan. Pagkatapos ay may hawak na mikropono. Mabilis na sumugod, na may mukhang tuwang-tuwa na tumingin sa akin. Ikaw ang basurero. Si contestant number 3 na si Linyan, tama? Bakit kayo narito? Huwag mong sabihing nakakita ka na naman ng mga pira-pirasong katawan. Habang nag-iisip kung paano sasagot, si Chen Hu ay humakbang pasulong at nagsalita sa mikropono. Ang mga tiyak na detalye, maaari niyong itanong sa akin. Magpakilala muna ako. Ako si Chen Hu ang personal na kameraman ni Linyan. Ang proseso kung paano natuklasan ang kriminal na ito. Naitala ko na lahat. Kung gusto mong makita ang kapanapanabik na proseso, pumunta sa live stream room at panoorin ang high-definition replay. Magsalita ka, Chen Hu, at hindi nakalimutang kumindat sa akin. Noon ko lang naalala, ang kasikatan ng live stream ay isa rin sa mga pagtatasa. Ngayon napakaraming reporter sa lugar. Kung ito ay mailantad, tiyak na panalo ang kampyonato. At gaya ng inaasahan, isang grupo ng mga reporter. Narinig si Chen Hu, at si Huang Tijun ay sumugod kasama ng karamihan. Sa sorpresa ng panayam, direktang sumabog ang data ng production team sa likod. Director. Ang bilang ng tao sa live stream number 3 ay biglang dumami. Lumampas na sa 50,000 manonood. At ang live stream ni Linyan ay pumasok na rin sa trending. Sumikat na. Ang programa natin ay lubos na sumikat. Si Miu Chuang ay nagulantang din sa datos ng backstage. Hindi inaasahan na ang programa mula sa isang maliit na lungsod ay makakamit ang ganitong resulta. Napabuntong hininga siya ng malalim. Sa sandaling ito, may halong sakit at saya. Ang dahilan ng sakit ay ang programa ay lubos na nalihis. Wala ni isa sa mga itinakdang bagay ang nakita mula sa ika-3 kalahok. Ang nasa wanted list ng pulisya. Walang kahit isa ang naiwan. Ang dahilan ng saya ay ang programa niya ay naging isang malaking tagumpay. Mabilis. Maghanap ng tao para makipag-ugnayan kay Linyan. Pahiwatig lang. Sikaping mamulot na lang ng mga basura. Hindi na pwedeng makipag-agawan sa trabaho ng pulisya. Kung hindi, inaasahan ko na ako bilang direktor ay malamang na kailangan ng uminom ng tsa ulit. Nang marinig ang sinabi ni Miu Chuang, ang mga tauhan sa lugar ay hindi napigilan ang pagtawa. Samantala, si Muyuan, sa tingin ni Huang Tijun at ng iba pa, ako ay nanginginig na tumanggap ng gantimpalang 10,000. Ang bagay na ito ay natapos ng maayos. Ang pinuno ng Muyuan na matagal nang nag-aantay, ay masiglang inihatid kami sa pintuan ng Muyuan. Ginoong Linyan, kung hindi lang kayo sumasali sa programa, sasabihin ko na gusto ko kayong dalawa. Maging mga tagapagsalita ng Muyuan. Hindi ko alam. Ngayong hapon lang, nagkaroon ng ilang dosenang transaksyon ang Muyuan. Sa susunod, kung mamumulot kayo ng basura, ang Muyuan ay laging bukas para sa inyo. Ang pinuno ng Muyuan ay labis na masaya. Ang dami ng transaksyon ngayong araw ay halos katumbas ng kabuang dami ng 1 taon. Pagdating sa pintuan ng Muyuan, ang pinuno ay hindi mapakali. Hinawakan ng aking kamay. Paulit-ulit na pinupuri. Inutusan ko na nakunan kayo ng litrato. Ikit na lang sa pintuan ni Muyuan simula ngayon. Kilala na ng mga gwardiya. Pwede kang pumunta kahit kailan. Lagi kaming handang tanggapin ka. Nang makita kong lalong nagiging malayo ang sinasabi niya, nagpalitan lang ako ng magalang na salita sa kanya. Hinila ko si Chen Hu at mabilis na umalis nang hindi lumingon. Dahan-dahan kaming naglakad sa daan. Pambihira, hindi kami nag-away. Kahit nakakuha kami ng 10,000 piso na premyo ngayong araw, pareho kaming hindi masaya. Dahil tinawag ako ng production team ng madalian. Sinabing malayo na ako sa paksa, dapat bumalik sa tamang direksyon. Napailing ako at hinawakan ng basahan. Saan kaya tayo makakahanap ng basurang bibilhin? Bumuntong hininga rin si Chen Hu sa tabi ko. Sa totoo lang, sa nakaraang 2 araw, naramdaman niyang mas masaya ito kaysa sa pag-ipon ng basura.
At sa tila medyo napagod na talaga kami. Wala kaming makitang basura. Ngayon biglang nag-utos ang production na bumalik sa paksa. Naging mahirap na ito. May biglang kumislap ang mga mata ni Chen Hu. Kuya, alam ko kung saan tayo makakakuha ng basura. Ang tiyuhin ko sa panig ng nanay ay nagtatrabaho sa tambakan. Kung magsusuot lang tayo ng kanilang uniforme, pwede tayong pumasok at magtrabaho doon. Huwag nating hayaang malaman ito ng ibang tao. Kung hindi, baka matanggal sa trabaho ang tiyuhin ko. Natulala ako habang nakatingin kay Chen Hu. Pagkatapos ay napatingin ako sa kamera na hawak niya. Nangunot ang aking noo. Sandali akong hindi makapagsalita. Pupurihin ko ba siya sa pag-isip na pumunta sa tambakan para mamulot ng basura, na ito ay isang napakagandang ideya? O pupurihin ko siya sa kanyang malakas na plano? Tawanan ng may lakas. Ngayon, hindi na lang ang pangatlong tao. Malamang, alam na ng ika-30,000 tao na ang tiyuhin ni Chen Hu ay nagtatrabaho sa tambakan. Dahil nagli-livestream tayo, hindi ba siya pwedeng magsalita ng mas maingat? Mahabang buntong hininga ang pinakawalan ko. Tinapik ko ang balikat ni Chen Hu. Tara, bibili tayo ng mga sako. Habang hindi pa natatanggal sa trabaho ang tiyuhin mo, gawin natin ito ng maayos. Pagkatapos may isang mataba at isang payat, na 2 tao ang may dinadala na daan-daang sako, na mabilis na tumakbo patungo sa tambakan ng basura. Sa oras na yon, sa paglilinis ng istasyon ng basura, isang grupo ng mga tagapaghiwalay ng basura ay nagtatanungan tungkol sa basurang dinala kaninang umaga. Talagang parang multo. Kagabi, ano ba ang ginawa sa lungsod ng Lu? Unang beses na makakita ng basurang ganito kalinis. Wala ni isang bagay na maaaring ibenta sa loob. Tama nga. Ilang oras na akong naghihiwalay. Wala pa rin akong nahanap na mahalaga. May kakaiba. Ang basura ngayon ay talagang kakaiba. Lao Liu, wala ka bang kamag-anak na kameraman sa palabas ng namumulot ng basura? Tanungin mo nga kung sila ang may gawa nito. Nagbibigay pa ba sila ng pagkakataon sa amin? Narinig ito ni Lao Liu at tumango siya ng may pag-isip. Noong mga nakaraang araw, bawat araw ang mga nahiwalay na basura, bawat tao ay nakakabenta ng ilang 10 piso. Ngayon, halos naukol na lahat. Habang nag-aalangan si Lao Liu, kung tatanungin ba o hindi, biglang tumunog ang telepono. Kinuha ni Lao Liu ang cellphone at tumingin. Ito ay mula sa probinsyang lungsod. Pagkatapos ng tawag, mabilis na naglakad si Lao Liu patungo sa pintuan ng pabrika ng basura. Nang makita namin ni Chen Hu na may dumating na tao, agad naming inabot ang mga prutas na dala namin mula sa muyuan. At ipinaliwanag ang aming pakay. Tinanggap ni Lao Liu ang prutas at siya ay naging mabait. Dahil wala namang halaga ang basura ngayon. Hayaan na lang ang 2 batang ito na mamulot. Basta magbigay sila ng prutas sa lahat. Wala namang magsasalita. Pagkatapos kaming 2 ni Chen Hu ay nagsimulang magtrabaho sa pabrika ng basura. Samantala, tinawag ni Lao Liu ang kanyang mga kasamahan at pumunta sa malaking gitnang bayan. Masiglang ipinamahagi ang prutas sa lahat. Ngunit may narinig siyang may sumigaw. Bakit may sulat itong mansanas? Biglang lumingon si Lao Liu nang makita ang nakaukit na mga titik sa mansanas. Parang natulala na tuluyan. Sobrang natakot kaya bumaba. Parang gusto na akong mamatay. At samantalang nasa loob ng basurahan, kami ni Chen Hu ay nakaupo sa bundok ng basura. Nagkatinginan na may lungkot sa mukha. Ang basurahang ito ay malinis na parang dinilaan ng aso. Sa loob ng 30 minuto, wala man lang kaming nakita kahit isang kalawangin na bakal. Tinititigan ko ang sako na binili ko ng 100 piso. Parang mababaliw na sa inis. Biglang hinampas ni Chen Hu ang kanyang ulo at sinabi, "Kuya, alam ko na kung saan ang problema. Ngayon kasi, ang hinahalungkat natin ay ang basura kagabi. Kagabi, hinalungkat ng mga taga-security bureau ang buong magdamag. Tiyak na naunahan na nila tayo sa mga magagandang bagay." Nang marinig ito, hindi ko maiwasang isipin. Ang bilis ko talagang kumilos ng padalos-dalos. Bakit hindi ko naisip ito bago pumunta rito? Pero sa totoo lang, kahit na si Wang Tijun ay hindi magaling sa pagtuklas ng mga kriminal na bagay. Sa pagpulot ng basura, napakalinis niya. Tumingin ako kay Chen Hu at medyo walang magawang sinabi. Ano ngayon ang gagawin natin? Naibigay na ang mansanas. Puno na rin ang sako. Hindi naman pwedeng sayang lang ang punta natin. Kuya, hanap pa tayo. Sa ganito kalaking bundok ng basura. Imposibleng wala tayong makitang kahit ano. At alam ko naman kung paano mangolekta. Ang aking tiyuhin at ang kanyang mga kasamahan. Hindi nila kinukuha ang maliliit na walang kwentang basura. Pagkatapos, kami ni Chen Hu ay nagbitiw na lang at binuhat ang maliliit na pala. Sa malaking bundok ng basura. Humukay. Ngunit biglang may tumunog na kalansing. Ang pala sa aking kamay at ang basura sa ilalim ng aking paa. Biglang may narinig na tunog ng metal na nagbanggaan. Si Chen Hu na nasa tabi ko ay agad na dala-dala ang kanyang kamera. Kuya, ano ba? Tama ako, di ba? Kilala ko na ang aking tiyuhin, alam ko ang kanyang ugali. Ang taong tamad kahit sa pagker. Tiyak may nakatakas pa rito. Sa wakas may natagpuan tayong unang kalat. Puno ng excitement ang mukha ni Chen Hu.
Nakatitig ng mariin sa gilid ng pala. Puno rin ako ng sigla. Simula nang maghukay ang super munting pala. Hukay ng hukay. Mas marami ng pirasong bakal kaysa sa mga bote kanina. At hindi pa lumalabas ang palang panghukay. Tiyak malaking bagay ito nang makita ako at si Chen Hu ni Lao Liu. Nakaupo sa ilalim ng bundok ng basura. May hinuhukay gamit ang pala. Napadpad din siya dahil sa pagtataka. Kitang-kita sa labas ng munting hukay. May lumalabas na kalawanging metal. Napabulalas siya ng papuri. Swerte mo, binata. Malamang bago pa na itambak ang basurang ito. Nakabaon na ito sa ilalim. Hukayin pa natin. Parang malaki ang bagay na ito. Ang ekspresyon ng aking mukha. Lalong naging sabik, pinagkiskis ang mga kamay. Mas pinag-igting ang paghuhukay. Habang patuloy ang paghuhukay. Bulong ni Chen Hu sa tabi. Bakit may lumalabas na dalawang paa? Puno rin ako ng pagtataka. Ang ekspertong si Lao Liu naman ay tuwang-tuwa. Sa dami ng taon kong trabaho. Ito ang unang pagkakataong may nahukay akong ganito. Maghintay kayo. Tatawag ako ng iba. Hukayin muna natin itong malaking bagay. Sandali lang, tinawag ni Lao Liu ang ilang kasamahan. Bawat isa'y may dalang pala. Sa bilis ng paningin, sa ilalim ng bundok ng basura. Nakahukay sila ng malaking hukay. Nang tuluyang mahukay ang bahagi ng ulo. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Paano ito dumating? Masasabi pa ba itong mansanas? Hindi ito dapat kainin. Hayaan itong maging saksi sa kung gaano kagulo ang lugar na ito. Hindi ba ninyo alam? Maghiwa-hiwalay kayo. Lumayo kayong lahat. Umalis. Lao Liu. Baliw ka ba? Ito ay bomba. Bakit ka umakyat sa post ng kuryente? Kapag sumabog ito mamaya, hindi ba mas mabilis kang lumipad? Nakita ng lahat ang nasa lupa. Isang bomba na may nakalabas na ulo. Talagang nagpanik ang mga puso nila. Nakasiksik ako sa likod ng poste, nakakunot ang labi. Nataranta rin ako. Akala ko makakakuha ako ng maayos sa pagkakataong ito. Hindi ko inaasahan na bomba pala ito, puta. At sa itsura, hindi bababa sa 2 metro ang haba. Mas nakakalungkot pa. Ano na ang gagawin ko ngayon? Dapat bang tumahimik sa ganitong bagay? Bigla kong tinapik ang noo ko. Sumigaw ako sa lahat ng puno ng kasabikan. Tumawag na kayo. May kakilala ako sa istasyon. Sabihin niyo hanapin si Kapitan Wang Tijun. Si Chen Hu ay bahagyang humipo sa kanyang tiyo. Na may mabigat na ekspresyon, sinabi. Tiyo, mayroon pa bang mga mansanas kanina? Pakiramdam ko may kakaiba ngayong gabi. Kung hindi, maglagay na lang ng 3 mansanas sa bomba. Sana hindi na lang ako nang hukay sa puntod ng iba. At ang mga manunood sa livestream. Sa pagkakataong ito. Dito. Hindi na nang hukay sa puntod ng iba. At ang mga manunood sa livestream sa pagkakataong ito. Ay talagang nag-alala ng husto. Alam ko na. Hindi masayang ang mahigit 2 oras kong panonood ng paghuhukay ng basura. Nakakuha nga ng malaking bagay. Itaas ang bandila para sa aking kuya yan. Hindi. Ito ay isang pabrika ng paghihiwalay ng basura. Bakit may ganitong bagay dito? Hindi ba kayo nag-detect noong nakita ninyo ang basurahan? Ang nasa itaas. Hindi mo ito naintindihan, di ba? Marami sa ating longgo ang mga bombang ito na hindi sumabog. Noong bata ako, may isa kaming ganyan sa bahay. Araw-araw akong pinapasakay ng tatay ko sa bomba para maglaro. Nabuhay ako hanggang sa ganitong edad. Puro swerte lang talaga. Nanggugulo na naman ang dalawang ito kay Kapitan Wang. Inaabangan ang magandang ekspresyon ni Kapitan Wang. Pumasok sa loob ng istasyon ng seguridad. Si Wang Tijun at ang iba ay abala ng buong 2 araw at 2 gabi. Pagod na sila. Umihi sa palikuran sa syudad. Kailangan kumapit sa pader, hindi na makayanan, buti na lang ang kaso. Malapit nang magpaliwanag, tumingin si Wang Tijun sa mga nasa ibaba. Mga miyembro na parang panda. Pumalakpak at nag-encourage. Magtiis pa kayo ng ilang minuto. Gumawa ng simpleng buod ng kaso. At pwede na kayong magpahinga. Kahit na ang proseso ng paglutas ng kaso ay hindi perpekto. Pero sa kabutihang palad, mabilis nating nalutas ang kaso. Nasiyahan ang mga nasa itaas. Mula bukas, magpahinga kayo ng pangkat-pangkat. Pagkasabi niya ng mga yon, biglang may narinig na malakas na lagablab. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng silid pulungan. Kapitan, may malaking problema. Si linya na iyon ay gumawa na naman ng malaking gulo. Pumunta sila sa basurahan para mamulot ng basura. Nahukay nila ang isang bomba. Okay lang sana yon. Ang problema, hindi nila alam kung bakit. Ginawa nilang parang libing ang bomba. Nagsindi na sila ng insenso. Biglang tumaas ang presyon ng dugo ni Wang Tijun. Agad siyang tumingin sa mga tauhan at sumigaw. Abisuhan agad ang fire department. At ang bomb disposal unit. Kanselado ang lahat ng bakasyon. Pumunta agad sa basurahan. Bilis! Sa isang iglap, naging abala ang buong istasyon. Sunod-sunod na sasakyan. Na may umuungol na wio-wio na lumalabas. Mula sa istasyon. Sa oras na yon, sa ilalim ng bundok ng basura sa istasyon. Ako at si Chen Hu ay nasa harap ng bomba. Naglagay kami ng 3 mansanas.
Buong puso kaming yumuko sa pagsamba. O bomba sa itaas. Tanggapin mo ang aming pagsamba. Ang eksenang ito ay nagpangiwi kay Lao Liu at sa iba. Hindi pa sila nakakita ng pagsamba sa bomba. Tumingin ang isa kay Lao Liu at nagtanong ng hindi maintindihan. Lao Liu, itong kamag-anak mo. Baka naipit ang utak noong bata pa sa pinto. Nga. Sa tingin ko, pareho silang abnormal. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita. Nang may kumukuha ng pakinabang mula sa libingan. Nahihiya ka pa bang magsalita? Nakita ko ng malinaw. Ikaw ang kumain ng pinakamarami. Nakumpleto mo ang isang natural na kamatayan. Isa pang maagang pagpanaw. At isa pang kinainggitan ng langit dahil sa talento. Tingnan natin kung ilang beses ka pa sasamba. Para maging karapat-dapat sa mga mansanas na ito. Sa gitna ng mga pang-aasar ng ilan, dumating na ang sasakyan ng tanggapan ng seguridad. Si Wang Tijun kasama ang kanyang mga tao ay mabilis na lumapit. Pero ang mga nasa istasyon ng basura ay namangha. Ito nga ay ang tanggapan ng seguridad. Bakit lahat ay may mga bilog sa ilalim ng mata? Tumahimik si Lao Liu ng 2 segundo. Mabilis siyang sumalubong. Ang unang salita ay isang suntok. Ikaw ang Kapitan Wang, di ba? Talagang abala kayo. Hindi ba nakaabala ito sa inyong pagdalo sa pandagala? Mahigpit na pinigilan ni Wang Tijun ang kanyang panga. Puno ng pagkabigo sa kanyang puso. Dala ang bilog sa ilalim ng mata, lumapit siya sa akin at kay Chen Hu. Tinitigan kami ng matagal. Pero sa huli, bumuntong hininga lamang siya. Walang salitang nasabi. Nabuka rin ang bibig namin ni Chen Hu. Tahimik kaming nagbigay daan. Pinangunahan ni Wang Tijun ang grupo sa hukay kung nasaan ang bomba. Sinipa niya ang 3 mansanas. Bago tumingin sa kanyang mga tauhan at nag-utos. Lahat ay magsuot ng riot gear. Dapat mag-ingat. Una, hukayin ang lahat ng bundok ng basura sa paligid. Sandali lamang, dumating na rin ang riot at bombero. Nagsimulang magtulungan ang lahat sa paghukay ng bundok ng basura. Subalit hindi nagtagal. Ang mga tauhan ng Departamento ng Riot Control ay nakapansin ng kakaiba. Ang mga miyembro ng tanggapan ng seguridad ay nakahanap ng sako mula sa kung saan. May bitbit na sako sa isang kamay. At pala sa kabilang kamay. Bilisan iyo ang galaw. Huwag kayong pahuli sa kanila. Maraming tao, mas malakas ang puwersa. Sa wakas, nang bahagya ng lumiwanag ang langit, naalis na ang buong bundok ng basura. Sa pagtingin sa ilalim ng malalim na hukay, sa kalawanging bomba, nakahinga ng maluwag si Wang Tijun. Sa wakas natapos na ang paghuhukay ng ligtas. Pumalakpak siya. Lumapit sa akin at kay Chen Hu at mahinahong nagsabi, "Tara na. Ang natitira na lang ay trabaho ng Departamento ng Pagsabog. Sila na ang bahala. Ang bounty na 10,000 piso ay mula sa aming tanggapan ng seguridad. Tara na." Samantala, sa likod ng set ng programa, nagising si Niu Chuang mula sa kanyang pagkakatulog. At parang bumagsak ang langit sa kanya. Isang bomba. Dapat ba itong lumitaw sa aming programa? Inisip niya ang traffic na ito. Pero nang makita ang biglang pagtaas ng datos, ayaw naman niyang pakawalan ito. At saka wala siyang dahilan para pilitin ang mga tao na basta na lang umalis. Ang bomba ngayon ay sa esensya ay walang may-ari. Kabilang sa kategorya ng pagpulot ng basura. Ang mas masakit pa sa kanya ay, sa loob ng 2 araw, kumita ng 20,000. Ang pagpulot ng basura ay nagdulot ng kita na lampas 10,000 sa isang araw. Nataliwas sa orihinal na layunin ng programa. Ngayon, sobrang sakit na ng ulo ni Niu Chuang. Sa kabilang banda, bumalik kami sa tanggapan. Matapos ang mga proseso, di nagtagal may pulis na nagdala ng 10,000 bounty. At 2 tiket sa biyahe. Sinasabing personal na regalo ni Wang Tijun. Ang buti naman ni Kapitan Wang. Binigyan pa tayo ng bounty. Siya pa ang nag-abot ng pera para sa mga tiket natin. Saan ka pa makakahanap ng ganitong kabutihang tao? Nakakamiss si Kapitan Wang. Napangiwi si Chen Hu. Puwersa akong hinila palabas ng himpilan ng pulisya. Wala ka talagang kamalay-malay. Sa tingin ko, kung hindi pa tayo umalis, malamang mamumugto na lang siguro si Kapitan Wang sa sobrang inis. Pagkatapos, nagtuloy-tuloy kaming dalawa. Sa Chengdong Bus Terminal. Pagkatapos magpabisa ng tiket, sumakay kami ng isang bus. Habang umaandar ang bus, tumungo ako sa bintana at pinagmasdan ang tanawin sa labas. Humikab ako. Chen Hu, gaano pa ba katagal bago tayo dumating? Tingin ko, matutulog muna ako. Kinuha ni Chen Hu ang tiket mula sa kanyang bulsa. Tiningnan ang impormasyon sa tiket. Mula Kingdu patungong Moksheng. Tagal ng biyahe, 128 oras. Matulog ka ng maluwag. Malayo pa ang bababaan natin. Moksheng, 128 oras. Ibig sabihin, dadalhin tayo nito sa libu-libong kilometro ang layo. At ang programa ay 15 araw lang. Ito ay nasa kalsada ng 1/4 ng panahon. Hindi ba't para lang kumita ng pera? Ang Moksheng na ito, tiyak na hindi ako pupunta. Kapag nakalabas na ang long-distance bus sa Kinseo. Kahit na nasa ilang at malayong lugar. Kailangan naming bumaba.
Samantala, sa himpilan ng pulisya, nakaupo si Wang Tijun sa kanyang opisina. May tinatawagan sa telepono. Matandang kaklase. Sigurado ka bang nakasakay na ang dalawang iyon? Napakabuti naman. Sa pagkakataong ito, malaki ang naitulong mo sa akin. Yung pinto ng bus, maaari bang ipaweld mo na sarado? Hindi pwede, Wala lang. Balang araw, libre kita ng pagkain. Masayang ibinaba ni Wang Tijun ang telepono. Naalis na, sa wakas ay naalis na. Mocheng kahit ang biyahe pa lang ay ilang araw na. Kahit gustong bumalik ng dalawang iyon. Sa pagpunta at pagbalik, malamang matatapos na ang programa. Nag-iisip ng magandang plano si Wang Tijun. Biglang may kumatok sa pinto ng opisina. Isang empleyado ang pumasok na may dalang dokumento. Kapitan Huang. Tawag lang galing sa itaas. Gusto nilang makipagtulungan tayo, tanggapan ng seguridad ng Kinsao. Sabi, ang mga lupaing labas ng Kinsao ay gagamitin ng hukbo. Para sa 3 araw na pagsasanay. At gusto nilang tumulong tayo sa paglilinis ng larangan. Kumunot ang noo ni Wang Tijun. Bakit sila ang utusan sa paglilinis ng larangan? Kaya tumingin siya sa empleyado at nagtanong ng may pagtataka. Kami lang ba sa tanggapan? O pati ang ibang tanggapan ng seguridad ay sasama? Kami lang. Kami lang sa tanggapan ng seguridad. Ayon sa itaas. Narinig daw na eksperto kami sa paglilinis ng larangan. Sumabog ang kalooban ni Peng Lisheng. Samantala. Sa bus, dahil sa matinding pilit namin ni Chen Hu. Sa wakas ay nakababa kami. Sa lugar na hangganan ng magkasintahan. Nang umandar at umalis ang bus. Napabuntong hininga ako. Tumingin kay Chen Hu. Chen Hu. Pakiramdam ko may mali sa driver na ito. Malamang na isa siyang ahente ng tanggapan ng seguridad. Kung hindi, bakit niya kami pinipigilan? Na hindi kami pinabababa? Hindi ba pwede kaming dumaan sa malaking daan? Pangangalakal lang naman ng basura. Dumiretso tayo sa malawak na kabubatan. Baka may makita tayong magandang bagay. Tumango si Chen Hu. Kahit saan naman tayo mamulot ng basura. Pareho lang. At saka ayaw rin niyang pumunta sa lungsod ng Mo. Pagkatapos, dala ang kanilang sako, pumasok sila sa malawak na daan. Sa live room, nakita ng mga manonood. Ito ay nagdulot ng maraming reklamo. Ang dalawang ito talaga ay hindi sumusunod sa normal na daan. Ano ba ang nasa malawak na kabubatan? Sa lugar na yon, kung may makita kang basura, imposible. Tama nga. Sa palagay ko, mas maganda ang construction site. Tignan niyo ang unang kalahok. Libre akong tumulong sa construction site sa umaga. Sa gabi, lahat ng basura ay kanya na. Mga iba't ibang lumang bakal at bote. Sa isang gabi, makakakuha siya ng ilang sako ng supot. Nakikita ko, gusto ko na ring mamulot ng basura. Tama na yan. Si Linyan sa Zhonghai ay maaaring sumali sa ibang bansa. Mga boss, ako'y baguhan. Tanong ko lang, ito ba ang nakatuklas ng bomba na si Linyan? Tanging ang kontak niya. Gusto kong itanong kung may away ba siya sa tatay ko? Nababaliw na sa kahirapan. Hiwalay naman sanas. At ako at si Chen Hu ay nasa malawak na bukid. Naglakad ng mahigit 2 oras. Hindi na kaya. Dumating sa isang maliit na gubat para magpahinga. Chen Hu, tingnan mo ang navigation. Gaano pa kalayo? Bago tayo makalabas. Narinig ito ni Chen Hu, kinuha ang cellphone. Makita ang ruta sa navigation. Nataranta siya. Kuya, wala na tayo. Sana hindi na lang kita pinakinggan. Kung susundin ang daan, patungo ito sa bundok. Sa likod ay mga bundok. Hindi pwede, bumalik na lang tayo. At dito, bukod sa malawak na bukid, ay puro malawak na bukid lang. Walang kahit anong basura. Hindi ko tiningnan ang navigation. Matagal akong tumingin. Talagang padalos-dalos. Pero ang bumalik, hindi ko kaya. Saan man pumunta, hindi pwedeng umuwi. Kaya tinapik ko ang balikat ni Chen Hu. Sige, tuloy lang. Hindi ako naniniwala. Ang laking bukid na ito. Paanong walang basura? Pagkasabi ko, biglang may dumagundong mula sa langit. Tumingin ako sa itaas. Nakita namin sa itaas. Isang maliit na eroplano na kasing laki ng palad. Na may itim na usok na lumalabas sa likuran. At bumagsak sa malaking puno sa ibabaw namin. Pagkatapos ay pumutok ito. Nagkalat ng apoy. Maraming metal na piyesa ang nahulog mula sa itaas. At kumalat sa harap namin. Kuya, ang dila mo ay parang nabiyayaan. Natulala rin ako. At hinawakan ang aking ilong. At sumubok na magsalita. Chen Hu, sa tingin mo ba ito ay basura na? Sumabog na ito ng ganito. Hindi ba tayo masasaktan sa pag-iskas ng basura? Makalipas ang ilang sandali, kinuha naming 2 ang mga piyesa sa lupa. Lahat ng ito ay pinulot. At nagsiga ng apoy. Matagumpay na nakakuha ng kalahating kilo ng tansong kawad. Ngunit biglang napasigaw si Chen Hu. Hinawakan niya ang maliit na eroplanong kabibi. Na pinulot mula sa puno. At inihampas sa aking mukha. Western War Zone Reconnaissance Department. Modulong drone. Lumunok ako ng laway. Tumingin sa tambak ng sunog na basura sa lupa. At kumalat ang desperasyon mula sa aking puso. Kahit na ang drone na ito ay hindi namin binaril.
Ngunit ang mga piyesa ay sinunog namin. Maliban sa kabibi, lahat ng piyesa na may metal sa loob, ay sinunog naming lahat. Kuya, huwag kang mag-alala kapag nakapasok ka na. Madalas kitang dadalawin. Pagsira ng kagamitan ng militar ng walang pahintulot. Tila 3 taon ang kulungan. Sa oras na yon, dadalawin kita minsan sa 1 buwan. Nang marinig ko ang sinabi ni Chen Hu, gulong-gulo na ako. Dali-dali kong kinuha ang cellphone ni Chen Hu. Tatawagan ko na ngayon ang Kindong Public Security Office. Iba't ibang komento ang pumuno sa screen. Tapos na tapos na. Matatapos na ba ang live broadcast na kakasimula pa lang? Ayos, sobrang ayos. Malapit na siyang makulong. Wala siyang nakuhang isang basura. Talagang nakakatakot, tapos na. Sandali. Kayo ba ay tumatawag lahat para mag-report? Bakit ang tagal kong hindi makapasok sa tawag? Naku. Kayo lahat ay matatapang. Kaya pala ang broadcaster mismo ay hindi makakonect. Bigyan niyo ng pagkakataon ang broadcaster. Backstage ng production team. Nakalugmok ang direktor sa upuan. Walang gana sa buhay. Bilang direktor ng programang ito, sa pagkakataong ito, tiyak na hindi siya makakataka sa pananagutan. Tiyak na makukulong siya ng tuluyan. Manhid niyang kinuha ang kanyang telepono. Nagdial ng isa pang numero. Asawa, pakinggan mo ako sa sasabihin ko. Huwag kang magtanong ng kahit ano. Nagtabi ako ng ilang perang pansarili. Sasabihin ko sa iyo kung saan. Sa butas sa ilalim ng inidoro. Sa ilalim ng kama, sa gitna ng sahig, buksan mo. Sa itaas ng kisam ng sala, sa gitna ng mga tubo ng tubig. Sa loob ng air conditioner sa labas ng balkonahe. At sa ulunan ng kama ng kapitbahay. Samantala, si Wang Tijun ay umalis dala ang kanyang kagamitan. Nakaupo sa sasakyan. Sunod-sunod siyang bumuntong hininga ng 3 beses. Sa wakas ay napalakas na niya ang loob. Sige na, bahala na. Ang maging mahusay sa pagpulot ng basura ay isa ring kakayahan. Isipin na lang na ito ay pambawi sa kita ng production. Sa sandaling maayos na niya ang kanyang kalooban. Biglang, ang telepono sa kanyang kamay. Bahagyang nag-vibrate, inilabas niya ang telepono at tiningnan. Mensahe mula kay Chen Hu. Kapitan Wang. Paumanhin sa abala. Nasaan ang numero? Natahimik si Wang Tijun ng ilang segundo. Nakangipin niyang binuksan ang live stream room. Isang sulyap lang. Nakita niya ang lokasyon ng live stream. Iyon ay ang battle zone na inatasan sa kanila na linisin. Natulala si Wang Tijun. Hindi ba? Ang aming mga sundalo ay kakalabas lang sa base. Ang dalawang ito ay nakaakyat na sa mataas na lupa. Hindi ba sila dinala sa silid na lihim? Baka may naging traitor na? Kung hindi, bakit sa bawat misyon ay nauunahan tayo ng dalawang ito? Kapag naghahanap ng mga piraso, ganyan din sa paghahanap ng kriminal. Kahit sa paglilinis ng larangan ng labanan ay nauunahan tayo. Si Wang Tijun ay nagsimulang magduda ng malalim. Sa kabilang banda, sa ilalim ng mga puno sa malawak na bukirin. Si Chen Hu ay nagpadala ng mensahe at tumingin sa akin, nag-aliw na sinabi. Kuya, huwag kang masyadong mag-alala. Hindi ka maglakas tumawag kay Kapitan Wang. Pinadalhan na kita ng mensahe. At nakita ko sa live chat na sinabi ng mga netizen. Noong mga nakaraang araw, nagkaroon ng ehersisyo militar dito. Ang drone ay malamang naiwan. Walang problema. Nang marinig ito, kinuha ko ang telepono ni Chen Hu. At nakita ko ang isang user na nagngangalang Tiokin, ang bantay ng gate, ay sunod-sunod na nagpadala ng ilang mga komento sa chat. Hindi lang niya sinabi na ang drone ay naiwan mula sa ehersisyo. Sinabi rin niya na ang larangan ng ehersisyo militar ay walang problema kung hindi ibebenta ng palihim. At maaaring dalhin sa pulisya para sa gantimpala. Kung mas mataas ang halaga ng na-recover, mas marami ang makukuhang gantimpala. Tiningnan ko ng mabuti. Ang profile picture ng user na ito ay gamit ang basura sa harap ng istasyon ng pulis. Ito ba ay si Tiokin, ang bantay ng gate ng istasyon ng pulis? Kung siya ang nagsabi, tiyak na tama yon. Napabuntong hininga ako ng maluwag. Kasabay nito, isang malaking ideya ang pumasok sa isip ko. Tumingin ako kay Chen Hu at masayang sinabi. Chen Hu, may trabaho na tayo. Pagkatapos, dinala ko si Chen Hu patungo sa loob ng malawak na bukirin. Naglakad kaming dalawa. Habang ginagamit ang kalaykay sa pag-aararo ng lupa, sinusubukang maghanap ng iba pang bagay. Ngunit mahigit 1 oras ang lumipas. Wala kahit isang pirasong plastik ang natagpuan. Gayunpaman, mayroon pa ring nakuha. Ang lupaing aming hinalughog ay maaaring taniman agad pagkatapos ng susunod na ulan. Ang hindi ko maintindihan ay na ang sistema ay walang anumang pahiwatig na ibinigay. Baka nasira na. Wala akong mapaglagyan ng inis. Itinutok ang kalaykay sa lupa. Pero walang magawa. Bigla na lang itong bumagsak. Nalalambot ang aking palad sa pagkabigla. Biglang lumingon si Chen Hu. Nakita ang sasakyan na nabangga at naging baliko. Agad siyang natigilan. At tiningnan ako ng mabuti. Kuya, sabihin mo ang totoo. May tinatago ka ba sa katawan mo? Para kang may detektor na kasama.
Pagkasabi niya ay yumuko siya. Kinuha ang maliit na pala at nagsimulang maghukay. Yumuko rin ako at pinanood. Sandali lamang. Bumunot ako mula sa lupa ng isang bagay na parang bola. Hindi napigilan ni Chen Hu ang pagsigaw. Ito ay granada, puta. Ako rin ay tumingin at nakita. Wala akong akalang makabunot ng isa. Isang granadang buo at hindi sumabog. Pero ang bagay na ito, paano ito nailibing dito? Ito ay isang malawak na ilang lupain. Kahit sinong dumaraan, pwede itong pasukin. Kung sakaling mahukay ito ng mga masasamang tao, hindi ba yon magiging malaking problema? Inilagay ko ang mga bagay sa loob ng sako. Tumingin kay Chen Hu. Chen Hu, maghukay pa ulit ng kaunti. Sinubukan ko kanina. Parang may natitira pa sa ilalim. Sabay, dumapa siya sa lupa. At maingat na naghukay sa hukay. Ginaya rin ni Chen Hu iyon. Sa loob ng kalahating oras, nakahukay kami ng 12 ng granada. At lahat ay hindi nasira. Ang uri na pwedeng sumabog anumang oras. Sa livestream room, dati, baka ito ay props lamang. Hindi maaaring props iyon. May nagsabi, nagsagawa ng drills ang lugar na ito. Talagang tunay ang mga iyon. Diyos ko, hindi totoo ang mga ito. Hiniling ni Chen Hu kay Kuya Yan na magdala ng ilan para makita natin. Hindi pa ako nakakita ng granada. Mataas ang sigla ng mga manonood sa livestream. Dahil ito ang unang pagkakataon. Makakita ng live na paglilinis ng digmaan sa internet. Pagkatapos dumarami ang mga tao. Pumapasok sa livestream room. Sa maikling panahon, ang bilang ng mga online na manonood, umabot sa nakakatakot na 500,000 katao. Lubos itong nagpagulo kay Wang Tijun. Dahil ang mga leader ng Warzone, personal na tumawag upang magtanong. Ano ba talaga ang sitwasyon? Sadyang ipinadala kayo upang linisin ang digmaan. Paano ngayon? 2 basurero ang naglilinis. At live pa sa internet. Nag-aalala si Wang Tijun. Hindi alam kung paano ipaliwanag. Paulit-ulit na pinapabilis ang driver. Kasabay nito, sa kabilang panig sa isang malaking tambakan ng basura, natuklasan ng ibang mga kalahok. Ang mga tagahanga ng kanilang livestream, nagsimulang mawala ng walang dahilan. Pagkatapos maghanap, natagpuan na ang kanilang mga tagahanga. Ay napunta lahat sa livestream room number 3. Sa pagkakita nito, biglang natigilan ang ibang mga kalahok. Ang tagapulot ng basura ay nakakuha ng granada. Paano pa ba mananalo laban dito? Isang kalahok ang napangiwi at sumigaw. Alam ko rin ang malawak na bukirin na yon. Malapit ito sa aming baryo. Wala nang pag-asa na manalo ng kampyonato. Pumunta doon at pumulot ng bala ay kikita ng 50 sentimo. Mas kumikita ka pa kumpara sa pagtatambay mo rito. May gusto bang sumama sa akin? Isang tawag, maraming sumagot. Sunod-sunod na nagtaas ng kamay ang ibang mga kalahok. Wala pang 1 minuto. Ang mga kalahok sa tambakan ng basura ay tumakbo ng lahat. Hindi lang iyon. Upang makatipid ng oras, ang lahat. Inilabas ang lahat ng kinita nitong mga nakaraang araw. Umupa ng traktor sa malaking halaga. Umaatungal. Talagang nasa labas ng bayan. Nang makita ng basurero na naghahalukay sa tambakan ng basura, akala niya ay may natagpuan ang lahat na mas magandang lugar. Nagmamadaling daladala ang kanyang mga kagamitan. Sumunod sa humihila ng basura. Nagkagulo-gulong lumabas ng bayan. Ang mga tao sa daan na nakakita ng eksenang ito. Kahit na mga profesional na basurero. O mga pulubi. Bawat isa, isa-isa. Lahat ay sumali sa hanay. Sa kabilang banda, sa likod ng production team, si New Chuang, inihanda na ang kanyang mga bagahe. Handa nang pumunta sa istasyon ng pulisya. Upang humingi ng magaan na pagtrato. Biglang bumukas ng marahas ang pinto ng opisina. Direktor, lumabas ka na. Malaking problema. Sabi sa internet, na ang malawak na lupain kung saan namulot si linya ng drone, ay lugar ng ehersisyo ng militar. Dapat ay nililinis na ang battlefield. Ngayon lahat ng kalahok ay pumunta na sa malawak na lupain. Ang mga tauhan ng seguridad ay sinasabing pumunta na rin. At binili nila lahat ng mga kalaykay sa supermarket. Narinig ito ni New Chuang at biglang natigilan. Pumunta na ang mga tauhan ng seguridad. Kung ganon, hindi na ito mapanganib. Ibig sabihin wala na akong problema. Pero ano ba ang nangyayari sa mga kalahok na ito? Nagmamadaling sumunod si New Chuang sa mga staff palabas. At nakita sa likod na screen ng live broadcast. Maliban sa ilang tao na nasa construction site, na mga kalahok na namumulot ng basura, ang ibang kalahok ay nakaupo lahat sa isang traktora. Lalo pang nakakagulat. Sa likod nila nagkakagulo. Sumusunod ang isang grupo ng daan-daang tao. May matatanda at bata. May lalaki at babae. Bawat isa ay mukhang profesional. May bitbit na sako sa baywang. Kaliway pala, kanan ay kalaykay. At nagsisipag-sipag. Sumasabay sa pag-alog ng traktora. Sandali si New Chuang. Hindi alam kung iyak o tatawa. Mabuting balita, hindi ako napurgi. Masamang balita, patay na ang programa. At wala na rin akong baon na pera. Dumating na ang gabi sa malawak na bukid. Kami ni Chen Hu ay humihila ng kalahating sako ng mga granada. Gala pa rin kami sa bukid. Pero bigla kong nakita ang pulang ilaw sa unahan. Hindi pa ako nakakatuwa. Biglang may narinig akong tikakahin na tunog.
Si Chen Hu na ang unang nakatapak doon. Agad akong sumigaw. Chen Hu, huwag kang gumalaw. Nang marinig ito ni Chen Hu, agad siyang tumigil. Dali akong lumapit sa kanya. Maingat kong tiningnan ang pahiwatig ng sistema. Ayon sa pagsusuri, nahukay ito. Maaaring makakuha ng premyo na hindi bababa sa halagang 1,000 yuan. Biglang tumulo ang malamig kong pawis. Kahit hindi ko alam kung ano ito. Simula nang ma-activate ang sistema. Wala ni isa sa mga pahiwatig na normal. Mga piraso man o isang supot ng mga bagay. Baka ganito na naman ngayon. Si Chen Hu ay takot na sa aking ginagawa. Kuya, anong nangyayari? Hindi kaya mina ito? May oras pa ba akong tumakbo? Sumimsim ako ng labi, tumingin kay Chen Hu na may tensyon sa mukha. Wala nang oras para tumakbo. May huling habilin ka ba? Nang marinig ito ni Chen Hu, biglang nanginig at nangatog ang kanyang mga binti. Dahil sa sobrang kaba, itinago niya ang kamera sa kanyang bag. Noong bata pa ako, lagi sinasabi ng nanay ko na malas ako. Kahit kumain, hindi ako makaabot ng mainit na pagkain. Hahaha, pero pwede bang magpa-deliver dito? Pwede mo ba akong orderan ng 2 pata ng baboy? Buong araw tayong nagtrabaho. Hindi pa nga ako kumakain ng hapunan. Umurong ako ng isang hakbang. Kumaway ako kay Chen Hu at pabulong na inalo siya. Sige, tumigil ka na sa pag-iyak. May bato doon. Kukunin ko at susubukan. Ito'y isang training ground. Baka peking granada lang ito. Habang sinasabi ko ito, biglang tumunog ang telepono sa bulsa ni Chen Hu. Lumapit ako at kinuha ang cellphone upang tingnan. Si Wang Tijun pala ang tumatawag. Linyan, sinasabi ko sa iyo ngayon, sabihin kay Chen Hu na huwag gumalaw. Ang mina sa ilalim ng kanyang paa ay hindi para sa pagsasanay. Nagtanong na ako sa telepono. Walang ginamit na mina sa pagsasanay na ito. Malamang na naiwan ito noon pa. Huwag kayong gagalaw. Nasa malapit na kami. Darating na agad. Parang machine gun si Wang Tijun. Isang serye ng mga mura ang binigkas. At ibinaba ang tawag. Pero naunawaan ko na ang ibig sabihin. Hayaan akong bantayan si Chen Hu at huwag siyang gumalaw. Noong ihahatid ko na kay Chen Hu ang mensahe, biglang nagsalita si Chen Hu. Masakit ang tiyan ko. Hindi ko na matiis. Samantala, sa gilid ng malawak na kaparangan, dose-dosenang sasakyan ng tanggapan ng seguridad ang nakahinto sa tabing daan. Tumalon si Wang Tijun mula sa sasakyan. Tumayo sa harap ng lahat at sinabi, lahat, makinig. Ianunsyo ko ang misyon. Unang grupo, simulan agad ang malawakang paghahanap. Pangunahing misyon, hanapin ang mga kalat-kalat na bala sa kaparangan. Ikalawang grupo, mga sasakyan ang gagamitin nyo. Target ang ilang malalaking armas na hinahanap. At higit sa lahat, bantayan ang live stream ni Linyan sa lahat ng oras. Habang natapakan ng 2 iyon ang mina, kailangan nating sa pinakamabilis na oras linisin ang buong larangan ng digmaan. Naiintindihan ba? Sinabi ng opisyal ng digmaan, ang mga mina na ginamit sa pagkakataong ito ay may lamang laso. Walang anumang pinsala. CJ, lahat kumilos na agad. Sabay-sabay na tumango ang lahat. Agad na bumuo ng mga grupo. Sumugod sa kaparangan. Sa likuran ng mga papalayo, tumango si Wang Tijun ng may kasiyahan. Muling inilabas ang telepono. Linyan, pasensya na talaga. Naipit ang sasakyan namin sa kanal sa tabing daan. Huwag kayong mag-alala. Sanay na talaga siya. Ito ay mas mahusay kaysa sa deteksyon ng kanilang tanggapan ng mga antigo. Pero umiling ako. Tama na, tama na. Hindi ako bagay sa trabaho sa opisina. Ang pagpulot ng basura ay ayos na sa akin. Sabihin kay Chen Hu na huwag gagalaw. Ang mina sa ilalim ng kanyang paa ay hindi pang drill. Nakapagtanong na ako sa telepono. Walang ginamit na mina sa pagsasanay na ito. Malamang ay natira na lang mula pa noong una. Huwag kayong gagalaw. Nasa malapit na kami. Darating na kami agad. Si Wang Tijun ay parang machine gun. Biglang bumuga ng sunod-sunod na mura. At pinatay ang telepono. Pero naunawaan ko ang ibig sabihin. Na dapat bantayan ko si Chen Hu at huwag gumalaw. Noong magsasabi na sana ako kay Chen Hu. Biglang nagsalita si Chen Hu. Masakit ang tiyan ko. Hindi ko na matiis. Samantala, sa gilid ng malawak na bukid. Mahigit 10 sasakyan ng kagawaran ng seguridad. Ang nakaparada sa tabi ng daan. Si Wang Tijun ay mabilis na bumaba ng sasakyan. At tumayo sa harap ng lahat, sinabing, lahat, makinig. Iaanunin ko ang misyon. Unang grupo, simulan agad ang malawakang paghahanap. Pangunahing misyon, hanapin ang mga bala ng baril na nakakalat sa bukid. Ikalawang grupo, kayo ang magmamaneho ng sasakyan. Ang mga target ay ilang malalaking sandata na hahanapin. At higit sa lahat, palaging bantayan ang live stream ni Linyan sa mga surveillance camera. Samantalahin ang sandaling iyon na may natapakan silang mina. Kailangan nating sa pinakamabilis na panahon. Malisan ng buo ang buong battlefield. Naiintindihan ba? Sabi ng Warzone doon. Ang mga mina na gagamitin sa pagkakataong ito ay may lamang ribbon. Walang anumang lakas. CJ, lahat ay magsimula na agad ng aksyon. Lahat ay sabay-sabay na tumango. Agad na bumuo ng isang squad bilang unit. Sumugod sa malaking lupain. Sa pagtingin sa mga likuran ng lahat na umaalis. Nasiyahan si Wang Tijun at tumango. Muli siyang naglabas ng cellphone. Linyan, pasensya na talaga. Ang sasakyan namin ay naipit. Sa kanal sa gilid ng kalsada.
Huwag kayong mag-alala. Tinawag na namin ang repair team. Pinakamabilis, 3 oras bago sila dumating. Tiyaga lang. Sige, hindi susuko. Lumipas ang oras at 10:00 na ng gabi. Si Chen Hu ay halos nasa dulo na ng pagkakataon. Pero si Wang Tijun ay wala pa ring paramdam. Nag-isip ako. Kinuha ko ang cellphone ni Chen Hu. Binuksan ang livestream. Kung hindi mo titingnan, hindi mo malalaman. Nung tumingin ako, halos manigarilyo ako sa galit. Bulag ka ba ngayon? Sa wakas pinapansin mo na ang mga komento. Hindi na kayo tinutulungan ni Kapitan Wang. Ngayon, siya ay malayo na ang narating. Maaari na niyang laktawan ang inyong lugar na ito. Kaya yung sinasabi ninyong 3, 2, 1, hindi yun bomba. Huwag na kayong manloko. Ay, hindi rin niyo kayang puntahan si Kapitan Wang. Nakita ko ang malaking grupo ng basura. Malapit na rin dumating. Napakalaki ng kompetisyon. Dapat niyo nang hukayin ang bomba. At hindi na kayo makakapulot. Kung maghihintay pa kayo, lalamig na ang lahat. Nang makita ko ito, nagmamadali akong yumuko. Inalis ko ang patatas sa paanan ni Chen Hu. Tumingin sa loob. Ang bombang kalawangin parang totoong totoo. Hindi mukhang peke. Nang nag-aalangan ako, nagsalita si Chen Hu. Kuya, bilisan mo na. Kung hindi, bago pa sumabog ang bomba, ako na ang sasabog. Hindi ko na talaga kaya. Sige na. Bibilang ako ng 3, 2, 1, tapos tatakbo ka. Pagkasabi, itinulak niya ako sa malayo. At nagsimulang bumilang pababa para kay Chen Hu. Nang matapos ang bilang na 3, 2, 1, biglang sumibat si Chen Hu. Tumakbo na parang may anino. Parang may multo ang mga paa. Walang anino na mga paa. Biglang naglaho sa isang puno. At sa oras na yon, ang bomba sa lupa. Biglang nagbuga ng usok. Nang makita yon ay mabilis akong dumapa. 2 kamay na nakatakip sa ulo. Narinig ko ang isang malakas na putok. Pagkatapos ay tumingala ako. At nakita ko sa langit. Sumabog ang isang napakagandang paputok, bigla akong napatulala. Sino ba ang gumawa ng paputok? Na parang bomba. Pero parang pareho lang naman. Kung hindi lang 1,000 ang itinakda ng sistema. Sa live stream, lahat ay natawa rin. Haha. Hindi inaasahan na ang pumigil kay Chen Hu sa loob ng 3 oras. Ay isang espesyal na paputok na props lamang. Pero saan ba ito ginawa? Talagang nakakatakot isipin. Naaalala ko ang paputok na ito. Ay ginawa ng isang lumang pabrika ng paputok noong unang panahon. Ilang sandali pa matapos ilabas ay tuluyan ng itinigil ang produksyon at binawi. Dahil ang itsura ay masyadong makatotohanan. Ang disenyo ay sobrang totoo. Sa hindi kalayuan, si Wang Tijun na may dalang sako. Naglinis ng larangan ng digmaan. Nakita rin ang paputok na yon. Mabilis na sumugod kasama ang kanyang mga kasamahan. Linyan, ano ang nangyayari? Hindi ba sinabi sa inyo na huwag gagalaw? Bakit kayo nagpapaputok? Tiningnan ko si Wang Tijun. Ang aking tingin ay napunta sa kamay ng kanyang mga kasamahan sa likuran. Puno ng mga gamit na sa akin dati. Napakagat ako ng labi. Sa aking likuran, ang sinturon ng granada. Pagkatapos ay inilabas ko ang aking kamay. Patuloy na pumindot ng pamilyar na senyas. Napakunot ang noo ni Wang Tijun. Alam niyang hindi maganda ang ginawa niya sa araw na yon. Agad na nag-utos sa katabing kasamahan. Ayon sa sistema ng gantimpala sa digmaan, magbigay ng 10,000 gantimpala. Pinanood ako ng mga tagapag-ingat ng kapayapaan na nagbibilang ng pera. Ang kanilang damdamin ay napakasalimuot. Anong klaseng demonyo ito? Araw-araw sa kanilang himpilan, nakakatanggap ng regular na 10,000 premyo para sahod. At araw-araw pa ang bayad. Sa gitna ng malungkot na tingin ng mga tao, lumingon si Linyan at inabot ang pera kay Chen Hu. Tapos tumingin kay Wang Tijun na nakangiti. Kapitan Wang, salamat sa inyong pagod. Sige, mauuna na kami. Bago pa man matapos ang salitang alis ni, nanatili akong nakatayo ng tulala. Diretso ang tingin sa isang hukay na hindi kalayuan. Si Chen Hu at ako ay matagal nang magkasama. Kaya lubos kaming magkaintindihan. Hindi na niya kailangan pang sabihan. Kinuha niya ang pala at mabilis na sumugod sa lugar. Sumunod ako sa kanya. At nagsimula ring maghukay ng maayos. Bago pa man makareaksi sina Wang Tijun at ang iba. Isang itim na bomba ang lumitaw mula sa kanal. Sigaw namin ni Chen Hu nang may tuwa. Wow! Ang laki ng bombang ito. Ang laki nito, 10,000 yon. Hoy, sino yon? Kapitan Wang. Halika, tingnan mo ito. Maaari bang maging 10,000 ito? Sa gitna ng aming pag-uusap, ang iba pang mga kalahok, pati na ang grupo ng mga namumulot ng basura ay dumating sa malawak na bukid. Ganap na nagulo ang buong lugar. Tiningnan ni Wang Tijun ang biglang dumagsang mga tao. At naupo sa ibabaw ng bomba. Ganap na nataranta. Hindi niya maintindihan kung saan nanggaling ang napakaraming tao. Sino ang nagpakalat ng balita? Sa totoo lang, medyo natakot ako. Pero sabay, ang aking kuryosidad ay umabot sa rurok. At ngayon, nasa harap ko na ang bagay. Mahigpit akong kumagat sa aking mga ngipin. At pinisil ang aking piko at pala. Inayos ni Chen Hu ang kanyang sinturon. Malaking trabaho na ito. Pagkasabi nito, kasama si Chen Hu.
Naglakad ako ng mabilis nang hindi lumilingon. Patungo sa malayong maliit na bundok. Pareho kaming naghukay sa paanan ng bundok ng may pagod. Ang eksenang ito ay nagpamangha sa lahat. Hindi ko alam kung dapat bang sumunod papuntang Basyan. Hindi. Anong ginagawa ng dalawang ito? Inutusan tayong maglinis ng battlefield. Bakit nila hinuhukay ang bundok ng iba? Pero si Linyan ay naghuhukay na. Baka may mga dating bagay sa loob. Sige, subukan din nating maghukay. Impossible. Ang bahay ko ay nasa malapit na yon. Wala naman sa bundok na yon. Kahit magtanim ng puno ay mahirap mabuhay. Sa tingin ko nagpapanggap lang siya. Nanggugulo lang. Nagtipon ng mga tao at nagbulungan sandali. Nang makita na kami ay nakayuko lang sa Basyan. Halos kalahating araw na walang nahukay. Nakampante na sila. Bawat isa ay nakayuko. Muling nagsimulang maghanap sa lupa ng matanda. Kaming dalawa ni Chen Hu. Patuloy na nagsumikap na nakayuko. Pagkalipas ng ilang sandali, medyo nawala ng pag-asa si Chen Hu. Kuya, hanggang kailan tayo maghuhukay? Malaki ang bundok na ito. Depende lang tayo sa dalawang maliit na pala. Baka hanggang sa walang hanggan ay hindi sapat. Ngunit sa kalagitnaan ng sinasabi ni Chen Hu, bigla siyang napahinto. Pagkatapos ay nanlaki ang mga mata. May takot sa mukha. Naglabas ng sunod-sunod na pagsabog na tunog. Puta! Nagmamadali akong lumapit at pinigilan ang takot na si Chen Hu. Lumingon at tumingin sa paligid. Napansin kong malayo na ang grupo ng mga basurero. Napahina ako ng maluwag. Bulong ko, Ali. Huwag ka nang maingay. Dali, tulungan mo akong tumayo. Ilalabas ko ang bagay. Tama. Itutok mo ang kamera. Kung hindi darating na ang mga tao, baka, sa isang gabi ay maaari nilang ibaligtad ang bundok na ito. Sa wakas ay natauhan si Chen Hu. Dali-daling tumango. Inilahad ang kamay. Hinatak. Ang gulat sa mukha. Naging sobrang saya. Kuya, desisyon ko na. Simula ngayon, sasama na ako sa'yo. Kahit hindi ka manalo ng kampyonato ngayon, okay lang. Sa hinaharap, magtatatag tayo ng kumpanya ng pag-aaksaya. Tiyak na yayaman tayo. Pero wala akong oras para pansinin si Chen Hu. Pilit na hinukay ang hukay. Isang tanso na may nakalabas na sulok. Nakita sa lupa ang kumpletong bagay. Agad na mahigpit na tinakpan ni Chen Hu ang kanyang bibig. Natatakot na baka hindi niya mapigilan ang sumigaw. Hindi ko rin maigalaw ang aking mga mata. Matagal na tinitigan ang bagay sa harap. Sa kadahan-dahang natauhan. Sanay na kinuha ang cellphone mula sa bulsa ni Chen Hu. Tinawagan si Wang Tijun. Kapitan Wang, hindi kita naabala sa trabaho. Ganito ang sitwasyon. Dati hindi ba ako umalis sa paglilinis ng battlefield? Balak ko sanang bumalik. Pero nakita ko itong bundok na walang daan. Kaya naisip kong tulungan ang mga taga-nayon. Pero hindi inaasahan na nahukay ko ang isang bronze ding. Sabihin mo, nakakainis di ba? Hoy, Kapitan Wang, bakit hindi ka nagsasalita? Sa kabilang linya, si Wang Tijun ay walang imik. At pinatay ang tawag. Huminga ng malalim. Lumapit sa akin at hinawakan, yan na. Talagang sayang ang talento mo sa pag-aaksaya. Tignan mo, sa susunod may pagkakataon. Dalhin mo ang iyong maliit na pala. Pumunta sa libingan ng aming angkan. Baka sakaling mabuhay muli ang mga tao. Kung gayon, dapat kitang pasalamatan ng husto. Sa tabi, si Chen Hu ay hinampas ang kanyang hita. Nakatingin kay Wang Tijun na ngumingiti ng hangal. Kapitan Wang, huwag mo na siyang hawakan. Noong natagpuan ng bomba, hinalughog ko na ang buong katawan ni Kuya Yan. Wala talagang detektor. Pakiusap, makipag-ugnayan ka para sa amin. Tignan natin kung magkano ang premyo. Alam ni Wang Tijun na malaking bagay ang pagtuklas ng Antigo. Agad siyang tumawag sa tanggapan ng mga Antigo. Pagkalipas ng mahigit isang oras, dumating ang mga tauhan ng tanggapan ng mga Antigo na nagmamadali. Walang sabi-sabi ang ilan. Naglabas sila ng iba't ibang propesyonal na kagamitan. At sinimulang suriin ito. Pagkatapos, ang pinuno ng tanggapan ng mga Antigo, si Wang Jingzi ay tumayo at nagsabi, Binata, malaking bagay ang nagawa ninyo. Ang tansong tripod na ito ay malamang mula sa panahon ng Warring States. Hindi matataya ang halaga nito. Isusumiti ko na ngayon ang ulat para makuha ninyo ang premyo. Hindi bababa sa 100,000. Nang marinig ang numerong ito, ako at si Chen Hu ay sobrang saya. Higit sa lahat, napansin ko na pagkatapos mahukay ang tansong tripod, ang pulang ilaw sa buong maliit na burol ay naroon pa rin. Tila walang pagbabago. Ito ay nagpapahiwatig na ang kayamanang nakatago sa maliit na burol ay tiyak na hindi lamang ang tansong tripod. Habang abala ang iba sa pagdadala ng tansong tripod, dala ko ang pala at pumunta sa likod ng burol. Nang makita ito, natigilan ang lahat. Ang mga tauhan ng tanggapan ng mga Antigo ay nagsalita. Hindi ba nababaliw ang taong ito? Ang paghukay ng isa ay isa ng himala. Bakit siya naghuhukay muli? Tama nga. Ito ay Antigo. Hindi ito gulay sa bundok. Gayunpaman, si Wang Tijun ay tila may iniisip. Tumingin siya sa pinunong si Wang Jingzi at sinubukang magsalita. Sa pagkakataong ito, nag-alala ang pinuno. Impossible. Ang aming mga tagapagsiyasat
ay nasiyasat na ang buong maliit na burol. Walang anumang reaksyon sa loob. Imposibleng may iba pa. Tiyak na sinabi ito ni Wang Jingzi. Noong dumating sila rito, sumunod sila sa nakagawian. At siniyasat ang paligid. Walang natagpo ang anuman sa loob. Pagkatapos, umalis na ang mga tao mula sa National Cultural Heritage Administration dala ang mga bagay. Ngunit si Wang Tijun ay hindi nagmamadaling umalis. Hindi alam kung ano ang gagawin. May naramdaman siyang tila hindi pa tapos ang lahat. Ngunit hindi niya inaasahan na sa sumunod na mahabang panahon. Wala talaga siyang nakitang anumang kilos o senyales. Pakiramdam ni Wang Tijun ay tila nagkamali siya ng kalkula. Tinawag niya ang mga tao upang umalis na sana. Nang bigla niyang marinig ang sigaw ni Chen Hu. Dali-dali siyang sumugod kasama ang kanyang mga kasama. Ngunit nakita nila na tumalon na ito sa hukay. Mula sa loob ay may iniahon itong isang kahon na gawa sa kahoy. At sa ibabaw nito ay nakakabit ang iba't ibang mamahaling bato. Sa unang tingin pa lang ay halatang mahalaga ito. Si Wang Tijun ay lubos na namangha at sumuko. Kahit ang National Cultural Heritage Administration ay nagsagawa ng pagtuklas. At sinabing wala ito. Kaya niya itong matagpuan ng todo. Sa totoo lang, hindi maaaring hindi humanga. Kinuha niya ang kanyang telepono at muli siyang tumawag sa National Cultural Heritage Administration. Wala pang ilang sandali, ang sasakyan ng National Cultural Heritage Administration ay bumalik. Nakangiting lumapit si Wang Tijun at nagsabi, "Hindi pa nabubuksan ang kahon." Siya nga pala, ang aming kagawaran ng seguridad ay mayroon ding gantimpala, hindi ba? Kahit papaano, 2 beses ko na kayong ipinaalam. Hindi naman kayo ganun ka, kuripot, di ba? Ang responsabling opisyal na si Wang Jingzi ay abala pa rin hanggang ngayon. Hindi nila ito natuklasan. Paano magkakaroon ng bagay dito? Nagmamadali siyang lumapit upang siyasatin ng mabuti ang kahon. Buti naman. Ito ay gawa pala sa pinakamataas na uri ng kahoy na fuebe. Sa ibabaw nito ay may nakakabit na mamahaling bato at imperial na jade. Kahit ang panlabas na bahagi ay napakahalaga na. Ano kaya ang laman sa loob? Matapos itong suriin ng ilang tao, maingat nilang binuksan ang kahon. Laman nito ang ilang aklat na gawa sa seda at jade na nasa perpektong kondisyon. Ang mga mata ng tao mula sa National Cultural Heritage Administration ay agad na kumislap. Ito na ang tunay na kayamanang walang katumbas. Ang lahat ay labis na nasasabik na hindi na mapigilan. Matagal bago sila unti-unting kumalma. Si Wang Jingzi ay may masalimuot na ekspresyong nakatingin. Binata. Ang National Cultural Heritage Administration ay kumukuha ng mga tauhan. Kung gusto mo, hindi mo na kailangan pang sumailalim sa pagpili. Maaari ka nang magsimula agad. Ang mga salitang ito ni Wang Jingzi ay napakatapat. Sanay na talaga siya. Ito ay higit pa sa kanilang detection ng Cultural Relics Bureau. Gayunpaman, umiling ako. Tama na, tama na. Hindi ako bagay sa trabaho sa opisina. Mabuti na ang pagpulot ng basura. Tignan niyo na lang ang kahon na ito. Kung magkano ang magiging premyo. Abala pa ako sa paghuhukay ng bundok. Ngunit si Wang Jingzi ay biglang nagbago ng paksa. Medyo nahihiya siyang magsalita. Maliit na abiso. Hindi namin nais na agawin ang sayo. Ayon lamang sa patakaran. Natagpuan ang 2 piraso ng kultural na relic. Kailangan naming isara ang lugar. At muling magsagawa ng inspeksyon at pagtuklas. Nang marinig ko ito, bigla akong nataranta. Inaasahan ko pang gumawa ng malaking trabaho. Bakit bigla na lang hindi pinayagang maghukay? Ngunit nakita ko ang mukha ng pagsisisi ni Wang Jingzi. Napilitan akong tumango na lang. Kung hindi man, maghihintay ako hanggang matapos sila at saka ako maghuhukay. Pagkatapos, nagsimulang mag-organisa si Wang Jingzi ng mga tao para sa muling pagtuklas. Ako naman ay naghanap ng pahingahan sa ilalim ng malaking puno. At nakatitig ako sa pulang ilaw sa bundok. Si Chen Hu ay nakatuklas ng laso na gas. Tahimik na tumabi sa akin. Matagal na pagkaraan, nagsalita siya. "Kuya, huwag kang mabalisa, kulang ng 5. Ang ating premyo ay mananalo ng kampyonato. Dapat ay higit pa sa sapat na. Kung hindi, magpatuloy tayo sa paglilinis ng larangan ng digmaan." Ang teksto ay nasa maliit na ligaw na batong karne. Ngunit hindi ko sinagot ang sinabi ni Chen Hu. Sa halip, dahan-dahan akong tumayo. Tumingin sa maliit na bundok sa malapit. At nagsimulang magmukhang kakaiba ang aking ekspresyon. Dahil natuklasan ko na. Ang pulang ilaw sa maliit na bundok ay gumagalaw sa bilis na nakikita ng mata. Hindi nagtagal. Ito ay dumating sa ilalim ng malaking puno kung saan kami naroroon. Ay nako, napakalakas ng sistema. Ang mga relic na nakabaon sa loob ay maaari pang gumalaw. O may buhay na bagay sa ilalim. Baka isang mitolohikal na hayop ito. Sa pag-iisip nito, agad kong tinawag si Chen Hu. "Chen Hu, bilisan. Kunin ang pala." Itinaas ko ang pala. Itinutok sa malaking ugat ng puno sa ilalim ng paa. Isang pala, isinukbit sa lupa. At bumulong si Chen Hu. Tumagal lang ng 1 segundo ang reaksyon. Saka itinaas ang pala at nagsimulang gumawa. Ang nag-uutos sa mga taong nagsusuri ay lumingon sina Wang Jingzi at ang iba. Nakita nila kaming dalawa ni Chen Hu. Galit na umaatake sa malaking puno. Sa isang saglit, lahat ay natulala. Ano ba talaga ang balak nilang gawin?
Maghuhukay kaya ng lagusan para maghanap ng antigo sa maliit na burol. Pero kahit papaano, may mga taong nakatingin. Saan ba nila gagawin ito ng hayagan? Si Wang Tijun lang ang may hawak ng pala sa dalawang kamay. Hindi na kailangang banggitin kung gaano siya kasaya. Dati, ganyan din ang ginagawa ng kanilang tanggapan ng seguridad. Ngayon, lubos siyang sigurado. Walang antigo sa ilalim ng maliit na burol. Tiyak na nasa ilalim ng puno ang antigo. Ito ang karanasang natamo niya sa pamamagitan ng dugo at luha. Kaya siya ay tumingin kay Wang Jingzi at mumiti. Direktor Wang, nasaan ang tao? Minsan kailangang tanggapin ang kapalaran. Kung ayaw mong mapahiya, dapat kang mabilis na magdala ng mga tao sa puno para tumulong sa paghuhukay. Baka may bahagi ka rin sa karangalan. Mahigpit na ipinagbabawal dito. Magpatiwakal ka na lang. Wang Tijun, sabi niya. Nakatalikod ang mga kamay. Ngumiti ng malalim at misteryoso habang pumapunta sa ilalim ng malaking puno. Yumuko at sumulyap. Linyan. Ayos ah. Naging eksperto na kayo sa paghuhukay. Sa saglit lang, pinawisan kayo ng husto sa paghuhukay. Humihingal ako ng malalim. Kumaway kay Wang Tijun. Bilang pagbati. Pagkatapos ay yumuko muli at nagpatuloy sa paghuhukay. Ang mga ugat sa ilalim ng malaking puno ay magkakasala-sala. Medyo mabagal ang paghuhukay. Subalit, buti na lang at ang pulang ilaw ng sistema. Paglipat dito, hindi na gumalaw kaya siguradong may bagay sa ilalim. Sa livestream, matagal nang nagmumura ang lahat. Diyos ko, huhukay pa. Sa totoo lang, kung may magsasabi sa akin, na si Linyan ay naghukay ng kalabasa mula sa ilalim. Maniniwala ako. Grabe. Talagang nagulat ako. Wala bang golden AS ang taong ito? Napakapangit ng pangyayari. Ngayon, nakangiting pinapanood ni Wang Tijun ang paghuhukay ko. Masaya ang kanyang loob. Ngayon, natapos na ang settlement ng kanilang Safety Bureau. Dapat na mahirapan ang Cultural Relics Bureau. Ngunit sa sandaling iyon, biglang may tunog na plop. Bumagsak ang hukay sa ilalim. Biglang lumitaw ang isang butas sa lupa. Napatulala si Wang Tijun. Nagmamadaling sumigaw. May problema. Halika rito, iligtas ang tao. Ang ilang miyembro sa malayo. Nang marinig ito, mabilis na tumakbo palapit. Pati ang mga tao mula sa Cultural Relics Bureau ay dumating. Si Wang Jingzi ay labis na nasasabik. Ayon sa karanasan noon, natagpuan ang mga kultural na bagay sa maliit na burol. Ngunit may butas sa ilalim ng malaking puno. Ano pa ba ang dapat isipin? Siguradong ito ay lagusan ng mga magnanakaw. Tiyak na may libingan sa loob ng maliit na burol. Habang nagkakagulo ang lahat, naghahanda sa pagsagip. Biglang may sumigaw mula sa ilalim. Chen Hu, nasaan ang lubid? Ihagis mo na ang lubid pababa. Maraming tao sa ilalim. Siguradong mga magnanakaw ng libing. May mga sandata pa sila. Ang mga tao sa itaas ay biglang napatigil. Ang ilang pumasok sa hukay ay nanginginig. Mga tauhan ng tanggapan ng mga antigo. Sabay-sabay na umatras ng isang hakbang. At saka may nakita silang isang matabang figura. May bitbit na kamera. Tumalon sa hukay ng hindi lumilingon. At saka may narinig na hiyaw mula sa ilalim. Nagulat ang lahat. Matapos ang ilang sandali ng pagkagitla, tiningnan ni Wang Tijun ang kanyang mga kasamahan at sumigaw. Ano pang hinihintay ninyo? Hindi ba niyo narinig ang sigaw mula sa ilalim? Bumaba agad at iligtas siya. Pagkasabi niyon, tumalon din siya sa hukay. Sa oras na yon, gumalaw ang hukay. Nakasakay ako sa natumbakong. Magnanakaw ng libingan. Paghahampas ng suntok sa magkabilang pisngi. Kanina lang, sobrang natakot ako. Sa sandaling bumagsak ako. Bigla kong nakita sa ilalim. May ilang taong nakaupo. At bawat isa ay may dalang sandata. Napagtanto ko ang tindi ng sitwasyon. Agad akong sumigaw ng malakas. Nagbigay ng senyales sa itaas. Ilang magnanakaw ng libingan. Nang marinig iyon, nagmamadaling umatras. Iniwan pa ang kanilang kasama. Sa oras na yon, bumaba si Chen Hu. Tumayo mula sa pagkakahiga. Agad na inayos ang kamera. Kuya, masyadong madilim sa loob. Kailangan mong itaas ang iyong ulo. Kung hindi, magiging itim ang screen. At baka bawasan ang produksyon ng aking sweldo. Nang marinig ko yon, nawalan ako ng masabi. Anong oras na ba, puta? Iniisip mo pa rin ang pag-shoot. Bumuntong hininga ako. Hinila ko si Chen Hu ng pikit mata. At hinabol ang mga magnanakaw ng libingan. Kanina, malinaw kong nakita. Ang mga taong iyon, may daladalang mga antigo. Kahit anong mangyari, dapat silang umiyak. Samantala, sa pinakamalalim na bahagi ng hukay, Kuya Dang Muzey, umaakyat sa unahan. Napakabilis ng tulin. Ang sumusunod sa likod ay isang tungho. Napigilan. Kuya, huwag kang mag-aksaya sa pag-akyat. Kahit tingnan mo man lang ang daan, di ba? Ito ba ang daan na dinaanan natin? Iyong daan. Hinahabol tayo ng mga tao sa likod. Baka maharang tayo rito mamaya. Yung lalaki kanina, talagang profesional sa seguridad. Ang lupit ng tama. Puro suntok ng kanyon ang ginamit. Natanggal ang ngipin ni Gaudan at tumalsik sa mukha ko. Ang nasa unahang Kuya Dang Muzey. Medyo kumunot ang noo. Pagkatapos makipagpikot sa isip. Mahinang bumulong.
Huwag kang magsalita. Sumunod ka lang sa akin, walang mali. May isa pa akong daan dito. Karaniwang hindi alam ng mga tao. Tiyak na makakalabas tayo. Pagkasabi niyon, namangha ang iba pang dangmuzi. May nakatago ba siyang paraan? Ngunit sa sitwasyong ito, walang natalo. Di nagtagal nakarating sila sa isang pintuang bato. Ang kuya dangmuzi. Iniwaksi ang pintuang bato. Inakay ang mga tao at sumilip pababa. Sa likod ng set ng programa. Mula nang matagpuan ang yungib ng kutsilyo. Sumikat ng husto ang kasikatan ng programa. Tila may takbo ang pagtaas. Pero sila ay isang profesional na grupo ng pagmamasid. Ngayon ay pumasok na sa livestream ng dangmuzi. Si Director New ay nakahandusay sa upuan. Hindi nagsasalita ng mahabang sandali. Ang mga tauhan sa tabi niya. Hindi maiwasang mag-alala. May nahawakan ba siya, no? Dahan-dahang iminasiwas ni Director New ang kanyang kamay. Huminga ng malalim. Huwag mo akong tawagin. Gusto ko lang ng tahimik. Napangiti na lang ang staff at isinara ang bibig. Umurong. Lumabas ng conference room. Makalipas ang ilang sandali ang nag-aalaga ng kalinisan ng programa. Binuksan ang pinto na may namumula na mukha. Mahinang sinabi, Director, narinig ko na gusto mo raw ako. Lumingon si Director New. Nakita ang mahiyain at nahihiyang si Manang. Para siyang nagulantang. Ano bang nangyayari sa mundong ito? Ako ba ang abnormal? O lahat ng tao ay abnormal? Samantala, kami ni Chen Hu ay naglalakad at namumulot. Marami kaming nakuha, pero hindi inaasahan. Nawala ang mga tao na sinusundan namin. Yumuko ako. Tinitigan ang yungib na pumapasok sa lente. Hindi ko napigilan ang kakamot ng ulo. Ay, nasaan na sila? Parang multo. Kanina ay sinusundan namin. Ang mga mangloloob ng libingan. Tama naman ang direksyon. Bakit bigla na lang silang nawala? Habang nagtataka ako, biglang nagsalita si Chen Hu. Kuya, halika tingnan mo ito. May pintuang bato dito. Sa tingin mo, ito kaya ang pinto. Mabilis akong lumapit kay Chen Hu. Sabay naming pinagmasdan ang pintuang bato. Naisip na ang mga iyon ay mga mangloloob ng libingan. Kaya sigurado na nasa likod nito ang isang libingan. Naisip ko iyon at hindi ko napigilan. Ang kaguluhan ng damdamin. Chen Hu, handa na ba ang sako? Kapag pumasok tayo, sundin ang senyas ko. Sa madaling salita, isa lang. Huwag kalimutan kung ano ang trabaho natin. Si Chen Hu ay pinisil ang kanyang labi. Pagkatapos ay nag-usisa siyang nagsalita. Naku! Sumagot siya. Kaya kung may mga antigo sa loob, lahat iyon ay makukuha natin. Naiintindihan mo ba? Si Chen Hu ay tumango ng marin. Pagkatapos ako at si Chen Hu ay nagpakahirap. Pumihit at pumasok sa loob. Ang libingan ay lubos na madilim. Sa mahinang liwanag ng cellphone ni Chen Hu, aking sinuri ang paligid. Sa isang tingin ay makikita. Maraming bagay sa loob ng nicho. Ay kinuha na ng iba. Ako at si Chen Hu ay inilagay ang natitirang mga antigo. Sa loob ng bag, galit na sinabi namin. Ang mga taong ito ay pamilyar na pamilyar sa loob. Tiyak na pumasok sila ng higit sa isang beses. Baka ang mga basurang para sa atin ay kanilang na-squatter na. Hindi ito matitiis. Kailangan nating mahanap sila. Habang sinasabi iyon, sumunod ako sa mga yapak sa lupa. Mahinahon na hinabol ang mga ito. Si Chen Hu ay sumunod ng malapit. Kahit papatuloy niyang inaayos ang anggulo ng kamera. Upang ang sitwasyon sa loob ay ma-film ng mas malinaw. Sa trabaho, mahalin mo ito. Ang trabaho ay dapat gawin ng maayos. Sa kabilang panig, si Wang Tijun kasama ang mga miyembro ng Negatibo Siyam Unit ay dumating din sa dulo ng hukay. Tumingala sila sa nakabukas na batong slab sa harap at nabahala ang kanyang puso. Sa ilalim ng maliit na burol na ito, mayroon palang tunay na sinaunang libingan. Gusto ko ngayon nakalad ka rin si Police Superintendent Wang. Pababa at tanungin ng maayos kung ang kagamitan sa pagsusuri ng Bureau of Cultural Heritage ay hindi ginamit ng may atensyon. Sa napakalaking libingan, ilang beses na sinuri. Ngunit hindi pa rin natuklasan. Tumingin siya sa mga miyembro sa likuran. At nag-utos, lahat mag-ingat. Sabi nila may mga armas ang mga magnanakaw ng libingan. Nagkarga ng bala, laging handa. At may tama ka ba sa ulo? Nasa ibaba ang sementeryo. At kumuha ka pa ng granada. Gusto mo ba kaming libingan? Itago mo na yan agad. Pagkatapos ng tagubilin, si Wang Tijun kasama ang kanyang grupo. Dahan-dahang lumapit sa loob ng sementeryo. Samantala, kami ni Chen Hu sinundan ang mga yapak. Nakahanap ng isang nicho. Nagtago sa likod ng isang kabaong. Binabantayan ang mga ingay sa paligid. Sa hindi kalayuan, ilang magnanakaw ng libingan. Nagsama-sama. Nakasilong din sa gilid ng isang kabaong. Takang-takang nakatingin. Sa aming pinagtataguan ni Chen Hu. Boss, nasaan ba ang sinasabi mo? Ituro mo na kasi agad. Nandito na ang dalawang yon. Kung hindi tayo alis, magkakaproblema tayo. Alam mo naman, kulang sa lakas ang mga sandata natin. Ang lupit ng dalawang yon. Tiyak na mga piling ahente ng seguridad. Lalo na yung mataba. Kahit ganito na. Pinipikturan pa rin kami.
Pero ang lider ng mga magnanakaw, puno ng pagkabalisa ang mukha. Sa pamilyar na tanawin, dapat ay sa malawak na bukid sila dumaan para makatakas. Sino bang makakaisip na biglang may mga taga-seguridad dito? At ang tapang ng dalawang to, habang hinahabol kami, pinoprotektahan pa ang mga antigo sa nitso. Puno na ang sako nila. Hindi pa rin tumigil. Kailan pa naging ganito kagaling ang seguridad? Nagte-tape habang nagpoprotekta ng antigo. At napapahinto pa kami rito. Hindi maintindihan ng lider ng mga magnanakaw. Lubos siyang nalilito. Kinagat niya ang kanyang labi. Sa hindi kalayuan may isang ilawan. Nakikita mo ba ang ilawang iyon? Dapat iyon na yon. Sapat na ito, subukan mo. Isang binata mula sa kanilang grupo. Agad tumayo. At hinawakan ng ilawan. Sa sandaling iyon, nakita ng pinunong magnanakaw ng libingan. Si Chen Hu na may dalang kamera sa hindi kalayuan. Parang tumayo rin. Biglang nataranta. Agad sumigaw ng malakas. Sugpuin ang apoy. Sa isang iglap, ilang magnanakaw ng libingan. Sumugod mula sa likod ng kabaong. Itinaas ang kanilang mga armas. Pumaligid sa amin ni Chen Hu. Pinindot ang gatilyo. At sabay-sabay na bumulwak ang tubig. Sa isang saglit, napuno ako ng tanong. Pinunasan ang tubig sa mukha. Namatay ang utak ko. Grabe, ang advance naman. Sino ba ang mga mandirigmang ito? Wala man lang tunay na armas. Nagdala pa ng mga baril tubig. Ito ba ay para pumatay ng tao? Nakakahiya naman. Parang tumigil ang oras. Parehong grupo'y nahiya, gusto nang sumubsob sa lupa. Isang magnanakaw ng libingan ang mahinang nagsalita. Kuya, sinabi ko na sayo. Kulang tayo sa apoy. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ng lahat na umuga ang kanilang ulunan. Patuloy na tumagilid ang haligi sa itaas ng libingan. Ang binatang ipinadala kanina upang paikutin. Ang siyang pinto ay umiyak ng malakas. Kuya, ano ba itong pinapaikot mo sa akin? Ito ba ang labasan? Ito pala ang daan patungong langit. Nalito rin ang pinunong magnanakaw. Tinitigan ang patuloy na pagbagsak ng lupa sa itaas. Gusot ang kanyang isip. Takbo. Maghanap muna ng mapagtataguan. Mayroong batong plataporma doon. Magtago sa ilalim ng batong plataporma. Tumingin ang lahat sa paligid. Napansin nila na hindi kalayuan. Mayroon na isang batong platapormang kalahati ng taas ng tao. Ang ilalim nito ay butas. Malamang kayang tumanggap ng ilang tao. Sa ganitong sitwasyon, kailangan munang magtago. Sumiksik ang mga magnanakaw ng libingan. Sa ilalim ng plataporma. Pagkalipas ng ilang sandali, sumiksik pa sila ng ilang pulgada pa atras. Nakatago na. Masaya ang pinuno ng mga magnanakaw. Nasaan na ang dalawang tagapagpatupad ng batas? Baka pinalayas na sa labas. Ngunit pagkatapos niyang sabihin yon, mula sa gilid, isang malaking sampal, na may hatid na hangin ang dumating. Nanlamig ang mukha ko at malamig na sinabi. Sino ang sinasabi mo? Sino ang pinalayas sa labas? At ikaw, yung isa. Ang nasa pinakaloob na magnanakaw. Lumipat ka pa sa loob. Papasukin mo ako. Ito lang ang lugar. Lahat tayo ay sumiksik pa. Agad na umurong ang mga magnanakaw. At tubili. Nagsimulang gumalaw ang kanilang katawan. Hinila ko si Chen Hu at sumiksik kami sa loob. Biglang naging awkward ang hangin. Nagsimulang maging hindi komportable. Noong isang segundo pa ay nag-aaway hanggang kamatayan. Sa susunod na segundo, lahat ay nagmamahalan. Nagsiksikan. Kung titingin ka man pataas o pababa, paano hindi magiging awkward? Kung hindi ito kahoy sa ilalim. Maraming tao, kahit papaano ay makakagawa ng malaking villa. Nang makita na medyo kakaiba ang atmosfera, hinawakan ko ang aking ulo. Naunang sinira ang awkwardness. Ewan ko ba? Huwag kayong magkamali. Hindi kami mga tagapagpatupad ng batas. Mga basurero lang kami. Pero marami talagang tagapagpatupad ng batas sa labas. Gusto ninyong tumakas. Pero hindi na pwede. Sumusunod sa inyo. Gusto namin kayo ang maging saksi namin. Ang mga pinupulot namin ay basura lang. Nakita ninyo ba kanina? Ilang magnanakaw ng libingan. Sabay-sabay na. Napatingin. Sa sako na nasa katawan ni Chen Hu. Puno ito. Naririnig ang mga tunog ng nagbabanggaang porselana. Lumunok sila ng laway. Ano ba na yan, Antigo? Basura lang. Nakita kong hindi nagsasalita ang mga magnanakaw. Medyo nainip na rin ako. Maya-maya darating na ang mga tagapagpapanatili ng kaayusan. Tatanungin kayo kung ano ginagawa nyo. Sabihin nyo na nagnanakaw kayo ng libingan. Tatanungin kami kung ano ginagawa namin. Sabihin nyong namumulot lang kami ng basura. Kung magtatanong pa sila sa amin. Kung saan galing ang basura sa sako. Sabihin nyo na kami ang pumulot. Naiintindihan ba? Ilang magnanakaw ng libingan. Sumang-ayon na may pag-atubili. Ang isa sa kanila ay may nag-aalangan na ekspresyon. Pinilit ang sarili. May isa pa akong paraan. Pwede bang sabihin natin, nababagsak na ang libingan, tapos kayong dalawa ay tumulong. Protektahan ang mga antigo sa loob. Kung ganun, hindi magsasalita ang tanggapan ng kaayusan. Baka pa nga purihin kayo. Kuya,
Pero kailangan mo rin kaming tulungan. Unang beses lang namin ito. Pwede bang magsalita ka ng mabuti para sa amin? Nang marinig ko, lumiwanag ang aking mga mata. Hindi ko inaasahan na may ganitong talento sa mga magnanakaw. Pumatango agad ako at sinabi, CJ, huwag kayong mag-alala. May kakilala ako sa tanggapan. Maglalagay ako ng kaunting barya para sa inyo. Hayaan kayong kumain ng mabuti sa loob. Nga pala, may iba pa ba kayong mga kawili-wiling bagay sa katawan? Ilabas na ninyo agad. Kung hindi, kapag kayo ay nahalughog, magkakaroon ng gulo. Nang marinig ito ng lahat, tumango si Kik. Inilabas ang lahat ng antigong bagay mula kay Mang Jiang. Binuksan ko ang sako. Sunod-sunod na inilagay sa loob. Sa sandaling iyon, may narinig na tinig mula sa labas. Agad akong sumigaw. Kapitan Wang, narito kaming lahat. Walang nawawala. Pagkalipas ng ilang oras, nahukay na ang buong libingan. Sa wakas ay nailigtas kami. Ang mga tao mula sa Bureau of Cultural Relics, diretsong sumisid sa libingan. At pagkatapos ng masusing paghahanap, bumalik ang lahat na bigo. Ang silid ng libingan ay napakalinis. Walang anuman. Maging ang batong slab sa loob ng batong kabaong ay pinunasan ng lubusan. Sa likod ni Chen Hu, may nilalabas na isang sako na puno at umbok. Paminsan-minsan ay naririnig ang tunog ng pagbangga ng mga kagamitan. Napabuntong hininga si Wang Jingzi na parang tinanggap na ang kapalaran. Paunang tantya. Sa pagkakataong ito, ang bonus lamang nila ay maaaring umabot ng ₱1,000,000. Sa likod ng production team, lahat ay kusang tumayo. Marahas na kinusot ang kanilang mga mata. Ang kanilang programa ay talagang sumikat. Ang bilang ng mga manonood sa real-time, dumiretso sa trending topics. Hindi napigilan ng lahat ang sumigaw sa tuwa. Talagang sumikat. Ang buong production team ay nalubog sa karagatan ng kasiyahan. Napabuntong hininga rin ng malalim si New Zong. Nang maalala ang pagguho ng libingan kanina, muntik na niyang isiping may mamamatay na tao. Ngayon ay ligtas ang lahat. Sumabog din ang kasikatan. Ano pa bang hindi niya maintindihan? Kung lumihaw man, hayaan na. Pagkatapos ay pinukpok niya ang mesa. Senyasan ang lahat na tumahimik. Una sa lahat, binabati ko ang lahat ng kasama sa programa natin. Doble ang sweldo ng lahat. Doble ang bonus. Pero sa episode na ito, may kabuang 100 na kalahok. 99 sa kanila. Ang tumawag sa akin para magsabing gusto na nilang umalis sa kompetisyon. At pumayag naman ako sa lahat. Kaya ang programa natin ngayong episode, tapos na ng maayos.